Magsisimula na ang pinakamahirap na pagsusulit sa Magic Academy. Kung sino man ang makawasak sa Magic Cube na ito ay papasa. Marami ng kandidato ang bumagsak kahit ginamit na nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan para wasakin ang cube. Matapos ang napakaraming pagkabigo, itinigil pansamantala ng propesor ang pagsusulit dahil ang susunod na estudyante ay ang taong kinamumuhian niya dahil sa sobrang hina ng kapangyarihan nito. Habang nakapahinga, kinuha niya ang pagkakataong palakasin ang cube gamit ang isang lihim na spell para mas patibayin ito. Ang layunin niya ay siguraduhing babagsak ang binata sa harapan ng lahat. Ang problema, nagkamali siya sa pagkakasunod-sunod at isang blonding lalaki ang nauna kaysa sa inaasahan niya. Lumapit ang blonding lalaki sa cube at sinubukan itong wasakin, pero ang hindi matatag niyang mana ay nag-trigger sa spell na nagdulot ng sakuna, at naging isang malakas na buhawi ang cube na ikinagulat maging ng propesor. Mabilis na naunawaan ng mahinang binata na kinamumuhian ng propesor ang sitwasyon, tumalon mula sa kanyang upuan, at lumapag sa gitna ng arena. Hirap nang makatiis ang propesor gamit ang kanyang magic shield. Biglang nahati ang buhawi, at kalmadong naglakad ang binata sa gitna nito, na labis na ikinanganga ng propesor. Narating niya ang cube na ngayon ay wala ng kontrol, ipinatong ang kanyang kamay rito, at sinimulang in-neutralize ang mana gamit ang kanyang natatanging abilidad na creation. Nagsimulang maglaho ang mahika, kaya bumalik sa pagiging matatag ang cube. Pagkatapos ay pinulot niya ang cube, inabot ito sa propesor ng walang kaba, at nagtanong kung nakapasa ba siya sa pagsusulit. Nanigas ang propesor, sinusubukang intindihin ang mga nasaksihan niya. Pero para makarating dito, kinailangan niyang pagdaanan ang isang kawalan na nagpabago sa lahat. Para maintindihan yan, kailangan nating bumalik ng ilang taon. Ito si Aruto, ang batang ipinanganak na walang anumang kapangyarihang mahika. At dahil doon, hindi niya nagawang protektahan ang babaeng mahal niya mula sa isang makapangyarihang salamangkero na nagngangalang Gamazin. Inatake si Hana sa mismong harapan niya, nanigas siya, habang pinapanood na pinapatay ang babaeng minamahal niya. Gumugol siya ng 15 taon sa pag-aaral at paggalugad sa mga dungsyon, sinusubukang makahanap ng item na makakapagbalik dito. Makalipas ang 55 taon, matanda at pagod na siya, at hindi pa rin niya nahahanap ang item na makakapagbalik dito. Sa pagtatapos ng kanyang buhay, sugatan at ubos na ubos ang lakas, bumagsak siya sa lupa at tahimik na nagpaalam sa kanya. Tapos may nangyaring hindi inaasahan. Isang mahiwagang globo ang bumati sa kanya. Nakuha niya ang item na Divine Tear, isang pambihirang gantimpala na nagbibigay ng karapatang simulan ulit ang buhay mula sa wala. Pero syempre, may isang kondisyon, bibigyan siya ng 20 taon at isang pagkakataon lang. Kung hindi niya mababago ang tadhana sa oras na yon, mabubura ang buong pagkatao niya. Walang pag-aatubiling sumang-ayon si Aruto. Kaya pumasok ang lumulutang na liwanag kay Aruto, at nagsimula na ang kanyang ikalawang buhay. Muling isinilang ang bida bilang isang sanggol sa mga bisig ng kanyang mga magulang, na nawala sa kanya noong bata pa siya. Dahil isa pa siyang sanggol at hindi makapagsalita, ginugol niya ang mga unang buwan sa pagmamasidlang sa paligid. Sa mga panahong iyon, sinanay niya ang mga limitasyon ng katawan ng isang sanggol. Halos hindi pa siya makaupo ng mag-isa pero nakatuon na siya sa pagpapa-level up. Sa mundong ito, lahat ay ipinanganak na may isang biyaya. Ang dati niyang biyaya ay wisdom, pero ngayon ang bago niyang biyaya ay creation. Ang bagong biyayang ito ay naglabas ng isang status screen na siya lang ang nakakakita, na naglalaman ng mga abilidad na hindi nag-exist sa mundong iyon. Dahil walang oras na dapat sayangin, nagdesisyon siyang bumangon at magsimulang magsanay para iligtas si Hana sa hinaharap. Sanggol pa lang, nag-aaral at sinasanay na niya ang kanyang mahika para pataasin ang kanyang status. Umabot tayo sa kanyang ikawalong kaarawan. Nagpakahirap siyang magsanay para sa araw na ito, at ngayon ay napakataas na ng kanyang status. Mahalaga ang araw na ito dahil sa nakaraan niyang buhay, isang grupo ng mga goblin ang umatake sa nayon at pumatay sa kanyang ama at ina. Pero ngayon, handa na si Aruto, nakatago sa kabubatan habang hinihintay ang parehong pag-atake. Akala ni Aruto ay tago na siya, pero napansin siya ng goblin at agad na sumugod sa kanya. Inipon ng binata ang kanyang mana, at habang nasa ere ang goblin, nagpakawala siya ng fireball at direktang tinamaan ito. Nang makita nitong bumagsak ang kaibigan, sinubukan ng isa pang goblin na maghiganti pero tinamaan din ito ng mahika. Umiwas si Aruto sa huling atake ng goblin at nagpakawala ng fireball, kaya naging goblin barbecue ang mga ito. Tumaas ang kanyang level dahil sa mga napatay niya. Biglang gumalaw ang isang palumpong at isang goblin ang tumalon papunta sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakaiwas sa tamang oras at nahiwa ang kanyang braso. Agad niyang itinarak ang kanyang kutsilyo sa halimaw at hinati ito, pero kasunod noon ay marami pa ang dumating kaya natakot siya dahil hindi niya yon inaasahan. Sandali siyang natakot na mamatay at hindi mabago ang tadhana ng kanyang minamahal, pero tumanggi siyang tanggapin yon at nangako sa sarili na hindi na siya susuko kailanman. Pagtingin sa panel, napagtanto ni Aruto na mayroon siyang bagong skill at inisip kung nakuha niya ito matapos lumampas sa isang tiyak na punto ang kanyang mahika.
Pagkatapos ay binalikan niya ng tingin ang grupo ng mga goblin at nagdesisyong susubukan lang niya ang attribute kung hindi ito pang-combat. Muling sumugod ang isang kalaban na may puot sa mga mata nito. Habang tumatakbo, lumikha ng distansya ang ating bida para muling magamit ang kanyang fireball. Ang problema ay masama ang lagay ng kanyang braso, at nang matantong malapit na siyang atakihin ng malupit, sinabi niya ngayon na ang huling pagkakataon at nagpa siyang ibuhos ang lahat ng kanyang mahika sa isang atake. Isang globo ng asul na liwanag ang lumitaw at inihagis papunta sa mga nilalang, na bigla na lang nahulog sa isang bunganga na bumuka sa lupa hanggang sa tuluyan silang maglaho, at naiwang mag-isa ang binata. Sa labis na pagkabigla, napagtanto rin ni Aruto kung ano ang kanyang bagong skill, at sobrang saya niyang sinabing mababago na niya ang kanyang tadhana. Nakataas ang braso, ipinagdiwang niya ang katotohanang naprotektahan niya ang ngayon. Habang lumilitaw ang ilang mensahe ng pag-level up. Salamat sa dami ng mga goblin na natalo niya. Gayunpaman, dahil hindi perpekto ang lahat, mabilis na naramdaman ang sakit mula sa sunod-sunod na pag-level up na naging dahilan para sumigaw ang bata. Pagbagsak sa lupa, sinabi ng bida na ito ang sakit ng paglaki. Ilang oras ang lumipas, nang umaga na, iminulat niya ang kanyang mga mata at may naramdaman siya sa kanyang mukha. Pagharap niya, nakita ng ating bida ang tila isang asul na slime at nagulat siya. Lumapit ang maliit na nilalang at nag-alok ng tubig. Tinanggap ito ng bida at matapos maghilamos, mas gumaan ang pakiramdam niya. Tumalon sa tuwa ang maliit na nilalang habang nagtataka siya kung ano ba ang bagay na yon. Nalaman natin na ang mga slime ay hindi mapanganib na halimaw. Gayunpaman, hindi rin sila karaniwang mabait sa mga tao. Tumalon ang maliit na blob sa mukha ng bata at sinimulan siyang kilitiin. Matapos ang ilang sandali, tiningnan niya ang nayon kung saan siya ipinanganak at sinabing oras na para bumalik dahil may kailangan pa siyang iligtas. Dahil mahina pa rin, ibinunyag ng ating bida na ang plano niya ay magsanay sa isang tanyag na dungsyon sa lungsod ng Kanto Grace at sakupin ang huling palapag para itaas ang kanyang level hanggat maaari. Bago umalis, bumalik siya sa bahay at nag-iwan ng sulat para sa kanyang mga magulang, pinasasalamatan sila sa pagpapalaki sa kanya ng may labis na pagmamahal. May luha sa mga mata habang inaalala kung gaano kasaya ang kanyang 8 taon, sinabi ni Aruto na oras na. At matapos makita ang pagpupumilit ng slime, pinangalanan niya itong Ru at sinabing pwede itong sumama. Isang buwan ang lumipas, makikita nating nakikipaglaban sa mga lobo ang bida. Nagpakita ang maliit na nilalang dala ang kristal ng halimaw at inilagay ito sa bag kasama ng iba pa. Biglang ipinakita nito na nakahanap siya ng magandang lugar para magkampo. Nagustuhan ng ating bida ang nakita niya at nagpa siyang magpahinga muna bago ipagpatuloy ang paglalakbay. Pagsapit ng gabi, nagparikit siya ng apoy at nag-ihaw ng mga karne ng lobo. Habang kumakain, sinabi ng bida na kaya na niyang talunin ng madali ang mga low-rank na halimaw at nasasanay na ang katawan niya sa pakikipaglaban kaya naman pumapantay na ito sa kanyang karanasan, na nangangahulugang mas magiging madali na ang pag-level up sa dungsyon. Kumuha rin ng pagkakataon si Ru na kumagat at ipakita na mas lumakas din siya. Naintindihan ng ating bida na dapat nilang samantalahin at kumain ng marami pagkatapos ng matinding paghihirap at nagpasalamat siya sa maliit na kasama sa pagiging isang mahusay na katulong. Makikita nating may nagmamasid sa dalawa. Nang maramdamang may ibang tao, naghagis ng skewer ang binata at nagtanong kung sino ang nanghihimasok. Nagsimulang tumakbo at tumalon ng napakabilis ng tao na umabot sa puntong hindi na ito masundan ng mga mata ni Aruto. Nag-aalala, sinabi niya na kung aatakihin siya, magiging pangit ang sitwasyon. Nang makitang isa itong babae, nagtaka ang binata kung isa ba siyang bandido na nakatitig sa kanyang mga magic stone. Pero makikita natin na mas interesado siya sa mga inihaw na karne. Nang mapagtantong isa siyang beast girl, nagulat si Aruto. Nagpakilala ang dalaga bilang Magika at sinabing naglalakbay siya, saka nagtanong kung anong ginagawa ng binata roon. Sinabi lang ng bida ang kanyang pangalan at pinag-aralan ang babae, na mukhang kabilang sa lahi ng mga squirrel. Tumatakbo, lumapit ang maliit na dalaga sa apoy at nagtanong kung pwede ba niyang kainin ang natitirang karne. Nagtanong ang ating bida kung anong ginagawa niya roon, pero hindi siya pinapakinggan ito. Pagsapit ng umaga, sumunod siya sa kanya at sinabing may kailangan din siyang gawin sa Kanto Grace. Matapos tawaging bata, tinanong ng binata kung hindi ba siya bata rin, pero itinanggi ito ni Magika at sinabing nasa hustong gulang na siya. Pagkatapos ay sinabi niyang wala siyang balak na maglakbay. Gayunpaman, nang may maalala, binawi niya ang sinabi at nagyayang magsabay na lang sila. Susunod na natanaw ng dalawa ang kanilang huling destinasyon, at matapos suriin ang kanilang mga papeles, pinayagan silang pumasok sa Kanto Grace. Nalaman natin na ang lungsod ay tahanan ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lahat salamat sa hatak ng dungsyon. Nang makitang kinakabahan ng dalaga, tinanong ng bida kung anong nangyari. Sabi niya na babalisa siya dahil sa sobrang dami ng tao. Dahil lumaki rin sa isang nayon, sinabi ni Aruto na kinabahan din siya noong unang punta niya roon. At nang ma-realize na napadami ang salita niya, nagsinungaling siya at sinabing bumisita siya sa lungsod kasama ng kanyang mga magulang noong bata pa siya. Naalala ng bida natin ang una niyang buhay,
at sa isip niya, mas masigla at malinis ang lungsod ngayon kaysa noong 10 taong gulang siya, na ang ibig sabihin ay may mangyayari sa susunod na 2 taon. Tinanong ni Magica kung ano ang plano, at sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa Adventurers Guild para kumuha ng pera. Mabilis na nakarating ang dalawa sa lugar, at sa sobrang pananabik, sinabi ng bida sa receptionist na gusto niyang magpapalit ng mga magic stone. Nang mapansin ng lalaking pulang buhok na bata pa siya, sinabihan siya nitong umuwi na. Ngunit nang makita ang napakaraming bato, naiwang nakanganga ito. Sabi ng ating bida ay pagmamay-ari raw lahat ito ng dalaga, at tumutulong lang siya sa pagbenta. Sinubukan ng dalaga na sabihin ang totoo, pero tinakpan ng bida ang bibig niya habang kinakausap ang lalaki na palitan na ang mga ito. Nakangiting kumuha agad ang clerk ng 2 gintong barya, 29 na pilak, at 85 tanso. Napabuntong hininga na lang si Aruto nang ma-realize niyang naloko siya dahil akala niya ay mas marami siyang matatanggap. Sunod niyang tinanong kung pwede siyang magparehistro bilang isang adventurer, at sinabing hindi para sa kanya ang rehistro, kundi para kay Magica. Sa labas, lumapit ang dalaga at nagtanong kung isinama lang ba niya siya para doon. Tinanggi ito ng bida at sinabing kailangan lang niya ng kaunting tulong, at hindi naman masamang palipasin ang oras sa pagbebenta ng mga magic stone. Nang tanungin tungkol sa reputasyon niya, sinabi niyang wala siyang pakialam sa ganoong bagay. Ngayong may pera na siya, maghahanap na siya ng matutuluyan, pero gusto muna niyang ilibre siya ng pagkain bilang pasasalamat. Pumayag si Magica at sinabing makikitulog muna siya sa kwarto niya dahil wala siyang pera. Sa inn, sinabi ng binata na masaya siyang may kasama at napakasarap ng pagkain sa lugar na iyon. Nang titigan siya, tinanong niya kung may problema ba. Habang hinuhubad ang mga damit, sinabi ng dalaga na wala ito, pero kailangan muna nilang maligo. Napasigaw si Aruto dahil sa eksena. Habang naliligo, naisip ng dalaga kung paanong tila bago ang lahat para sa kanya. Nagdesisyon siyang matulog na lang at ipagpabukas na ang mga pagsisisi. Nang pumasok siya sa kwarto, nadatnan niyang nagme-meditate ang bata. Habang pinaliwanag ng mga manosphere ang buong kwarto, nasabi niyang imposible iyon para sa mga tao. Napaisip ang dalaga kung ano ba talaga ang binata. Nalaman nating naglalakbay si Magica sa buong mundo para hanapin ang isang tao hanggang sa makuha ng bata ang atensyon niya dahil sa angkin nitong lakas at mga kakayahang ngayon lang niya nakita. Iyan ang dahilan kung bakit siya lumapit para mas makilala pa ito. Gayunpaman, panay ang gulat niya sa pagiging mature ng bata. Sa kanyang pag-iisip, napagtanto ng dalaga kung ang bida ba ang magdadala ng pagbabago sa mundong iyon, ngunit naisip niyang hindi dahil sinabi ng oracle na isang babae ang magiging bayani. Kahit na ganoon, sinabi niyang hindi niya maiwasang maramdamang ang bata ang susi sa lahat. Makalipas ang ilang oras, pinagmasdan ni Magica si Aruto na mahimbing na natutulog, ngunit biglang may ingay na nakakuha sa atensyon niya. Nang hindi gumagalaw, napaisip siya kung isa bang asasin ang naroon, base na rin sa mataas na antas nito. Nagdesisyon ang dalaga na huwag gumawa ng kahit ano, dahil na-curious siyang makita kung paano haharapin ng bata ang sitwasyong iyon. Nilapitan ng estranghero ang bag ng bida, pero bumangon siya at bumati ng magandang gabi. Mabilis na hinugot ng nakatalukbong na lalaki ang kanyang punyal at sumugod sa kanya. Tumayo na rin sa wakas ang Squirrel Girl para makialam nang sabihan siya ng magnanakaw na huwag gumalaw kung ayaw nitong mamatay ang kaibigan niya. Habang nagniningning ang mga mata, tinanong ng bida kung paano nalaman ng estranghero na nasa bag niya ang pera, sabay atake gamit ang kanyang air bazooka skill na nagpatalsik sa nakatalukbong na lalaki palabas ng bintana. Tinanong ni Magica kung ayos lang ang binata. Sumagot siya habang iniisip naman ng dalaga na kaya nitong patayin ang nanghimasok gamit ang mahikang iyon, at napaisip siya kung gaano katinding pagsasanay ang kinailangan para maabot ang ganoong level sa murang edad. Nagdesisyon siyang magtanong, pero nakita niyang nakatulog na pala ulit ang bida, at sinabi niya sa sarili na tiyak na may malaking patutunguhan ang batang iyon. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, tinanong ni Aruto kung nagustuhan ng Squirrel Girl ang pagkain. Bilang pagsang-ayon, sinabi ng dalaga na iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Matapos ang 1-0 potion, umalis na ang dalawa sa inn. Sinabi ng bida natin na dahil sa bumisita kagabi, kailangan muna nilang dumaan sa isang lugar. Bumalik silang dalawa sa Adventurers Guild at natagpuan ang lalaking may pulang buhok at isang binata na nakasalamin. Tinanong ng receptionist kung may nangyari ba sa mga magic stone, at nang hindi hinihintay ang sagot, sinabi nitong masyado siyang abala sa pakikipag-usap sa kanyang boss para pag-usapan ang bagay na yon. Nang diretsuhin, sinabi ng bida na may mga magnanakaw sa guild. Dahil may pumasok sa kwarto niya kahapon para kunin ang perang kinita niya mula sa pagbenta ng mga bato, at ang mas malala pa, alam na alam ng tao kung saan hahanapin. Tinanong ng boss kung may nakitang kahina-hinala sila ron. Kinakabahan sinabi ng binata na baka may kilala siya, pero nang pilitin, humingi siya ng tawad at sinabing hula lang iyon. Sinabi ni Aruto na nag-iwan ng marka si Magica sa kaliwang braso ng salarin. Hinila ng receptionist pababa ang manggas ng kanyang damit habang pinakita ng ating bida ang punyal na ibibigay niya sa mga gwardiya, sabay sigaw.
Sabi ng lalaking pulang buhok, mas mabuting hayaan na lang sa binata ang armas dahil siya naman ang umasikaso sa bandido. Sa labas, tinanong ng Squirrel Girl kung bakit niya yon pinalagpas. Nakangiti siyang sumagot na gusto lang niyang magbigay ng babala, at doon napagtanto ng dalaga na ang punyal naman talaga ang pakay niya sa simula pa lang. Habang nakatingin sa Thor, sinabi ng bida na oras na para simulan ang pakikipagsapalaran sa loob ng labyrinth ng Kanato Grace. Pagtawid sa portal, sinabi niyang walang nakakaalam kung gaano kalalim ang aabutin ng Thor, lalo na kung sino ang nagtayo nito. Nalaman nating ang isa ay at dalawa ni Floor ay kilala bilang lower layer, at dito ligtas na makakapanghuli ang kahit sino. Pangunahing ginagamit ito ng mga baguhang adventurer. Bigla na lang may sumigaw na isang halimaw mula sa upper level ang bumaba, at sinabihan ng lahat si Aruto, na isa pang bata, na umalis na roon. Harap-harapan sa kalaban, ginamit ng bida ang kanyang grave skill para bumiyak ng malaking butas sa lupa. Napaisip ang mga adventurer kung may nangyari bang lindol. Habang tumatakbo kasabay ni Magika, sinabihan ng bida ang lahat na mag-ingat sa butas, at inamin niyang hindi niya lang sinasabi ang totoo dahil alam niyang walang maniniwala sa kanya. Nakarating ang 2 sa 26 GA floor, na nasa middle layer, at kung saan talaga nagsisimula ang labyrinth. Habang pinapanood ang dalaga na lumalaban, humanga siya kung paano nito tinapos ang kalaban gamit lamang ang isang suntok, bago nagdesisyong tingnan kung ano ang kaya ng punyal. Masaya ang ating bida at sinabing mas maganda ang armas kaysa sa inaasahan niya, habang pinagmamasdan ang epekto ng item sa skill board bago muling umatake. Nang matapos ang trabaho, sinabi ng bida na mas magandang manghuli ng mas malalakas na halimaw sa upper layer. Pagkarating nila sa kanilang destinasyon, sa isang kuwebang puno ng kumikinang na crystals, makikita si Aruto na kalaban ang isang kalansay, bago nag-cast ng spell sa iba pang atake sa kanya. Lumipad ang mga kristal papunta sa mga nilalang, at nagkaroon ng pagsabog, kaya nagtalsikan ang mga buto kung saan-saan. Nalaman natin na ang upper layer ay nagsisimula sa 50 GA floor at ito ay isang zone kung saan ilang matataas na antas ng adventurer lang ang pwedeng pumasok. Dahil alam yon, sinabi ng bida na kailangan muna nilang mag-level up bago harapin ang mas malalakas na kalaban. Tinanong ni Magika kung paano niya madaling napapatay ang mga halimaw samantalang nahihirapan ang ibang mga adventurer na gawin yon, ngunit siya, na isa pa lamang bata, ay hindi. Tinanong ng bida kung talagang kakaiba ang lakas niya para sa kanya, habang iniisip na ang dalaga ang ikalawang tao na nakakakita ng tunay niyang pagkatao. Dahil sa kanyang nakaraang buhay, bukod kay Hana, tinalikuran siya ng lahat dahil sa mahina niyang power of existence. Tinanong ng dalaga kung tao ba talaga ang binata, at dahil hindi niya nakuha ang totoo, sinabi niyang tatawagin niya itong isang manyak. Matapos ang ilang patay na kalansay, naghanda ang dalawa na umakyat pa, at napaharap sila sa isang pulang ogre na eksaktong inaasahan ni Aruto. Sa isip niya, tinatanong niya kung mas madali ba niyang matatalo ang nilalang ngayon kaysa noong huli. Sa labis na pag-aalala, sinabi ni Magika na nasa ibang level ang halimaw, kaya dapat manatili sa likuran niya ang bata. Nanguna ang bida at sinabing, sa totoo lang, mag-isa siyang lalaban. Tutal, kahit na mapanganib, ito na ang pagkakataon para subukan ang kanyang mga kakayahan. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod siya sa ogre, at matapos tumama ang una niyang atake, napagtanto niyang para bang may asero sa ilalim ng balat ng kalaban. Gumanti ng atake ang halimaw, na nagdulot ng maliit na sugat sa pisngi ng binata. Habang sunod-sunod na umaatake, sinabi niyang kung iwas siya, at patuloy na atakehin ang isang pwesto palagi, kaya niyang manalo. At ganoon niya ang ginawa niya. Makalipas ang ilang sandali, napugutan ng ulo ang ogre, habang naiwang humihingal si Aruto. Gulat, napaisip si Magika kung paanong naging posible yon. Sinabi ng ating bida na tila hanggang dyan na lang ang kaya niya sa kasalukuyan niyang level. Lumapit si Ru bitbit ang magic stone, na hamak na mas malaki kaysa sa nakukuha sa ibang mga halimaw. Sa sobrang pagod, tinanong ng bida kung ano sa tingin ng Squirrel Girl kung bumalik na sila. Ngunit, nang hindi lumingon, tinanong nito kung ano ang tunog na yon. Nanlaki ang mga mata ng binata at sinabing kailangan na nilang tumakbo. Hindi pumayag ang dalaga at sinabing kung tatalikod sila, mamamatay sila sa horned ogre. Ibinunyag na ang plant ogre ay isa palang ogre na sinapian ng isang Hera monster na nagiging napakalakas kapag nakahanap ng host. Sa labis na pagkalito, napaisip ang bida kung anong ginagawa ng isang level 70 na halimaw sa 50 GA floor at napagtanto na wala siyang ni katiting na pag-asang manalo. Nang marinig ang plano nilang tumakas, sinabi ni Magika na hindi siya aalis dahil kahit alam niyang malakas ang halimaw, nasa limitasyon na niya siya. Nalaman natin na dumaan ang babae sa matinding pagsasanay para matupad ang misyon niyang hanapin ang bayani, at buong panahong iyon ay inisip niyang mas naghirap siya kaysa sa sinuman. Pero matapos makilala si Aruto, na-realize niyang hindi pa rin sapat ang ginagawa niya. Sumugod siya para umatake gamit ang kanyang skill, at sinabing hindi siya magpapatalo. Dahil ang pasaning daladala niya ay mas mabigat pa kaysa sa ogre. Hindi man lang natinag ang kalaban matapos masuntok at sa paghahanda nitong gumanti ay makikitang wala man lang itong galos.
Nagawa ng Squirrel Girl na tumakbo, at gamit ang kanyang bilis bilang bentahe, nagpaulan siya ng sunod-sunod na suntok sa pag-asang manalo. Lumitaw siya sa likuran ng ogre, pero pinigilan siya ng mga baging na pumulupot sa kanyang katawan. Dahil hindi na makagalaw, nagsimulang sumigaw si Magika hanggang sa may biglang pumutol sa mga nakapulupot sa kanya. Si Aruto iyon, na sa pamamagitan ng mabibilis na hiwa, ay iniligtas ang kanyang kasama sa panganib. Paglingon niya, tinanong niya kung ayos lang ito. Pagkumpirma nito, naisip na lang ng dalaga kung gaano siya kaawa-awa dahil iniligtas siya ng isang bata. Nang i-activate ulit ang kapangyarihan niya, sinabi niyang tapos na siyang maglaro at determinado na siyang tapusin ang mga multong gumugulo sa isip niya, sabay sugod sa unahan. Para pakawalan ang malakas na Star Strike, lumipad ang mga fireball papunta sa ogre. Nauwi siya sa pagkakabato ng malayo. Naubusan ng mana ang Squirrel Girl matapos gamitin ang kanyang sikretong atake, at pagtingin sa unahan, na-realize niyang malapit na siyang madurog. Biglang bumiyak ang lupa, at dahil naipit ang binti nito sa bitak, natumba ang halimaw. Nanatiling tulala si Magika habang binuhat siya ni Aruto at tumakbo. Matapos dalhin ang dalaga sa ligtas na lugar, sinabihan niya si Ru na bantayan ito at bumalik siya sa laban kontra sa ogre. Sa sobrang galit, inatake uli ng ogre ang mga baging nito. Sumugod ang ating bida at iniwasan ang lahat ng baging. Pero dahil hindi siya singbilis ng Squirrel Girl, direktang tinamaan siya nito. Nang hindi na makahinga, inactivate ng bida ang kanyang hit magic at sinunog ang mga baging. Dahil gawa ito sa mga baging at alam niyang walang silbi na patuloy itong sunugin dahil nagre-regenerate ito, naisip ng binata na oras na para atakehin mismo ang katawan ng halimaw. Kaya naman, umatake siya at hiniwa ang mga baging sa daan habang iniisip na imposibleng mabaon ang balat ng ogre, kaya kailangan niyang humanap ng kahinaan nito. Agad na napansin ni Aruto ang isang bagay sa ulo ng halimaw at walang pag-aalinlangang nagbato ng fireball. Sapul na sapul ito sa target kaya napasigaw ang halimaw. Pinanood ng ating bida ang mga apoy at dahil sa labis na pagod ay nawalan ng malay. Hindi makapaniwala si Magika nang makitang naging abo ang ogre at naisip niyang natalo siya ng isang bata. Makalipas ang ilang sandali, iminulat ng bida ang kanyang mga mata at na-realize na nasa labas na siya ng Tor. Niyakap niya si Ru at nagpasalamat sa pagdala sa kanila roon at paglingon niya ay sinabing masaya siyang nakalabas sila. Humingi ng tawad ang Squirrel Girl at sinabing babalik na siya sa inn. Sinabi ng bida na magpapahinga pa siya ng kaunti habang iniisip ang katotohanang ang dalaga ay isang artifact bearer na mga celestial treasure at napakabihira. Nang malamang ang artifact na ginagamit ng babae ay Stella, naalala niya sa unang buhay niya na namatay ang gumagamit nito 7 taon ang lumipas. Pagsapit ng gabi, sa inn, hindi mapigilan ni Aruto na isipin ang sitwasyon ni Magika dahil ang tanging taong may ganoong mga katangian ay ang number 5 sa mga mapanganib na nilalang ng simbahan. Na bahagi ng listahan ng 6 na individual na idineklarang kaaway ng Diyos, na ipinag-utos din ng simbahan na patayin. Nang maalala ang laban, sinabi ng bata na siguradong mas magiging malakas pa sa kanya ang dalaga sa hinaharap dahil sa agwat ng existence power nila. Pero 7 taon ang lilipas, mamamatay ang Squirrel Girl sa kamay ng simbahan. Habang nakababad sa tubig, inisip ng bida kung mababago ba talaga niya ang hinaharap. Pero biglang sumulpot si Ru na nagpagulat sa kanya. Ipinakita ng slime na gusto rin itong malinis, kaya nagdesisyon ang ating bida na bigyan ito ng premium wash bilang pasasalamat sa ginawa nito. Makalipas ang ilang minuto, nakita nating kumikinang ang maliit na nilalang dahil sa sobrang linis. Tinanong ng bida kung ayos lang ang kaibigan niya, pero natunaw ito, kaya hindi magandang ideya ang pagligo nito. Naging maayos din naman ang lahat. At paglabas niya ng banyo, nakasalubong ng binata si Magika, na medyo nag-aalangan at sinabing may gusto sana siyang pag-usapan. Lumabas ang dalawa. Dahil hindi alam ang problema, nagsimulang magsalita si Aruto kung gaano kaganda ang tanawin. Nang makakuha ng lakas ng loob, sinabi ng babae na nakakasiguro siyang hindi siya matatalo ng isang halimaw kailanman, pero ng araw na iyon ay naipaalala sa kanya kung gaano pa siya kahina. Kaya simula sa sandaling iyon, mag-isang magsasasanay na siya dahil masasanay siyang palaging umaasa kung mananatili siya kasama nito, at sinabing hindi niya sana iyon mapapansin kung hindi niya ito nakilala. Nagpasalamat sa kanya ang Squirrel Girl at nangakong siya naman ang mananalo sa susunod. Habang hawak ang isang tasa ng kape, tumawa ang ating bida habang iniisip na nagdedepende ang lahat sa pagsisikap. Nang mag-toast, nangako sila sa isa't isa na magpapalakas bago sila muling magkita. Pero ang hindi nila alam, kahit gaano pa sila magsikap, mayroon pa ring puwersa na madali silang madudurog. Kinabukasan, gumising ang bida at nang makitang walang tao sa kama ni Magika, nalungkot siya. Pero determinado siyang magpatuloy kaya bumangon siya at umalis. Pagkatapos noon, nakalimutan na niya ang oras at patuloy na nag-alay ng sarili sa pagsasanay na sinimulan sa pagpapataas ng level ng kanyang crafting skill. Sa kagubatan, naisip ng bida na iyon ang perpektong lugar para humanap ng mga ore, at gamit ang kanyang kapangyarihan, hinati niya ang isang malaking bato at lumabas ang mga esmeralda.
Makalipas ang ilang panahon, natutunan niya ang blacksmith attribute at nalaman niyang ang crafting skill ay pwede ring gumawa ng mga bagay. Kaya naman, matapos mangolekta ng mga materyales sa piitan at dinalisay ang mga ito gamit ang hate magic, sa wakas ay nagawa ng binata ang kanyang unang sandata ng mag-isa. Nalaman natin na habang patuloy niyang pinapaganda ang kanyang espada, natutunan din niya ang ilang bagong skill, tulad ng double stack, na na-unlock sa laban kontra sa isang bulik, na nagkadurog-durog matapos tamaan. At saka, sa laban kontra sa nagwawalang buffalo, natuklasan niyang dahil sa pag-level up ng kanyang grave skill, posibleng pagsamahin din ito sa ibang spell, dahilan para maging mas nakamamatay ang hukay. Biglang lumitaw ang isang mensahe na nagbababala na natutunan na ang hack skill. Pag-analisa rito, natuklasan ng bata na pwede na niyang ilipat ang target kahit saan niya gusto, depende kung gaano karaming mana ang ilalagay niya. Walang pag-aalinlangang nilipat niya ang isang bato, at nang makitang kapaki-pakinabang ang attribute na yon, nagdesisyon siyang pataasin din ang level nito. Sa paglipas ng panahon, dumating na ang taglamig, at nagsimulang kumalat ang mga chismis tungkol sa isang taong nakapatay ng 1,000 halimaw sa itaas na palapag ng Thor. Paglingon nila, na-realize ng dalawang binata na baka kaharap na nila ang may gawa nito. Habang malalim ang iniisip, nagtaka si Aruto kung sa wakas ba ay napapansin na ang presensya niya nang maalala niya kung paano siya binaliwala noon. Pagbalik sa inn, sinabi niyang mananatili siya sa piitan simula sa susunod na araw. Kaya mababakante ang kanyang kwarto ng 1 o 2 araw. Sinabihan siya ng receptionist na mag-ingat at tinanong kung ayos lang ang Squirrel Girl. Sinabi ng bida kung ano ang nangyari, at sinabi ng babaeng nag-aalala siya dahil ilang araw na niyang hindi nakikita ang dalaga. Dahil dyan ay hindi mapalagay ang loob ng ating bida. Biglang nagkomento ang isang binata tungkol sa mga kabalyerong naglilingkod sa papa. Tumakbo palabas ang bida nang maisip niyang kung iba na ang hinaharap niya, iba na rin ang kay Magica. Kaya malamang na nagpadala na ng utos ang papa, at posibleng mangyari na ngayon ang magaganap pa sana 7 taon mula ngayon. Sa loob ng karwahe, nagulat ang isang misteryosong lalaki sa enerhiya ng batang kalalampas lang. Pagdating sa Thor, ginamit ni Aruto ang kanyang detection skill para hanapin ang babae. Mabilis niya itong nahanap at isinigaw ang pangalan niya. Sa sobrang gulat, tinanong ng dalaga kung kumusta ang bata. Gumaan ang pakiramdam niyang matagpo ang buhay ang Squirrel Girl, at sinabing ayos lang siya. At nang tanungin kung bakit siya hinihingal, nagsinungaling siya at sinabing nag-ehersisyo lang siya nang makita niya ito. Sunod, inabot ng bida ang scarf niya kay Magica dahil sa lamig. Pero biglang may lumitaw sa kalangitan. Isang itim na spear ito na dahan-dahang lumalaki. Nang mapagtanto ang mangyayari, inutusan ni Aruto ang dalaga na pabilisin ang paglikas sa mga tao sa lungsod. Bigla na lang nahati ang spear, at inilabas ang isang nakakakilabot na demonyong may dilaw na mata. Litong-lito ang binata habang nagtataka kung bakit nasa lungsod ang halimaw na naghahari sa pinakamataas na level sa lahat. Itinuro ng nilalang ang daliri nito at gumawa ng unang pagsabog. Nalaman natin na ang layunin nito ay magdulot ng pinsala hanggang maging abo ang lahat. Nang bumagsak sa lupa, na-realize ni Aruto na hindi siya makagalaw, eksaktong katulad ng nangyari noon dahil sa agwat ng existence power. Kahit pa ganoon, buong lakas siyang sumubok tumayo dahil masisira ang lungsod kung walang gagawin. Ibinalik ni Magica ang scarf at matapos sabihing maayos ang lahat, walang alinlangan siyang sumugod sa laban. Pagkatapos harapin ang demonyo, sumugod siya at pinakawalan ang kanyang unang atake. Pinapanood ang lahat mula sa malayo, sinabi ng bida na talagang naging mas malakas ang kakampi niya. Pero muling lumabas ang kalaban sa gitna ng alikabok, na nagpapakitang mayroon itong regeneration ability. Pursigido, sinabi ng Squirrel Girl na kailangan lang niyang gumamit ng mas malakas na atake. Pero sa kasamaang palad, naglaho ang demonyo at muling lumitaw sa likuran niya, kaya napilitan ang babaeng isuko ang paggamit ng artifact. Matapos makatanggap ng atake, bumagsak siya sa lupa. Habang nakadapa pa rin, naisip ni Aruto kung nasayang lang ba ang 8 taon niya. Pero nagulat siya nang magsimulang mag-react ang kanyang mana, na nagpapakitang nakakagamit siya ng mahika kahit hindi gumagalaw. Inatake ulit ng demonyo si Magica, na habang umiiwas, sinabi na paniguradong mamatay siya kung tamaan siya nito. Kaya naman, kailangan niyang makahanap ng paraan para magamit ang artifact dahil walang epekto ang paulit-ulit na pag-atake. Biglang nagpakawala ng atake ang kalaban kaya tumalsik ng malayo ang dalaga. Habang nakasalampak, inisip niya kung paano nakapaglalabas ng ganitong kalakas na aura habang nag-ipon ng mana. Napatigil siya sa pag-iisip ng matanto niya kung ano ang paparating. Naglunsad ng fire tornado ang halimaw, at noong papaalis na sana ang Squirrel Girl, may bumago sa direksyon ng apoy. Naiwang nakanganga ang demonyo, halatang hindi rin niya inasahan ang nangyari hanggang sa bigla na lang siyang nawala ng balanse. Nakangiti si Aruto, ipinapakitang may mga bago rin siyang natutunan. Nagsimulang bumagsak ang halimaw papunta kay Magica, at nang may biglang sumigaw ng napakalakas, naisip niyang oras na para gamitin ang kanyang artifact. Gamit ang atake niyang tinatawag na Magnum, tinamaan niya ng direkta ang kalaban, nabutas ang katawan nito hanggang sa naging abo na lamang.
Pagkatapos ng kanilang pagtutulungan, tumakbo ang Squirrel Girl papunta sa bida para kumustahin siya. Sumagot ang binata ng at gagaling din siya kaagad. Binuhat ng dalaga ang ating bida sa kanyang likod at sinabing dadalhin niya ito sa inn. Sa daan, ikinuwento niya ang bago niyang skill na hack at para ipakita ito, ibinalik niya ang scarf sa leg ng kaibigan niya. Pinaliwanag niya na gamit ito, kaya niyang ilihis ang atake ng kalaban, harangan ang paglapit nila o puwersahin silang gumalaw. Gayunpaman, ayon sa kanya, imposible pa ring matalo ang demonyo ng mag-isa, kaya si Magica talaga ang nagligtas sa lungsod. Sinabi ng dalaga na karapat-dapat din ang binata sa pagkilala. Napaisip ang bida kung sino ang tumalo sa halimaw sa nakaraang buhay niya dahil hindi niya matandaan, nang bigla siyang may napansin at pinahinto ang dalaga. Sumunod siya, at pagkatapos, nanatili silang tahimik habang pinagmamasdan ang isang nakatalukbong na lalaki at dalawang gwardiya. Laking gulat ni Aruto nang mapagtanto niyang pamilyar siya sa masamang manang iyon, dahil kay Gamazin iyon, ang salamangkerong pumatay kay Hana noon. Nang marinig na isa siya sa 12 general ng Euphonia, nakilala rin ng Squirrel Girl ang lalaki. Puno ng galit, naghanda ang binata na umatake, sinasabing kailangan na niyang tapusin ang salamangkerong iyon. Kinakabahan ang dalaga kaya pinaalalahanan niya siya tungkol sa level up sickness, at pasigaw na sinabing imposible siyang manalo sa ganoong kalagayan. Pagkalma niya, sumang-ayon ang binata at umatras na lang. Sa ibaba, sinabi ng salamangkero na sabik siyang subukan ang natanggap niyang summoning item, pero wala itong kwenta dahil mababang uring demonyo lang ang napalabas nito na madaling natalo. Sinabi ng gwardiya na bawal sa bansa nila ang ginawa nito, kaya nauwi siya sa pagkakabitaw sa ere dahil sa isang mahika. Naiinis na sinabi ni Gamazin na normal lang subukan ang isang bagong item, kaya dapat na lang manahimik ang lalaki. Matapos ibagsak ng malakas ang gwardiya sa lupa, sinabi niyang gusto na niyang bumalik sa kabisera para ituloy ang pananaliksik niya, dahil wala naman sa lungsod na iyon ang taong hinahanap niya. Pagtingin sa labas ng bintana, pinagmasdan ng salamangkero ang dalawa at nagulat nang makita ang Squirrel Girl. Nang paganahin ang kanyang kapangyarihan, inisip niya kung dapat ba niya itong hulihin dahil magiging magandang test subject ang dalaga. Pero nang maalala niyang mawawala ang suporta ng hari kung kikilos siya ng patago, napagpasyahan niyang maghintay na lang muna. Sa takot ni Magica, sinabi niyang akala niya ay papatayin na siya roon mismo, habang sinisisi naman ni Aruto ang sarili sa pag-aakalang kaya na niyang labanan ang kalaban doon. Kahit pa ganoon, nangako siyang pagbabayarin niya si Gamazin sa lahat ng ginawa nito sa susunod nilang pagkikita. Paglipas ng ilang araw, nag-alok ng pabuya ang Panginoon ng Kanato Grace sa Squirrel Girl dahil sa pagpuksa niya sa demonyo. Pero walang nangyari sa negosasyon dahil ayaw kilalanin ng Panginoon ang bida gawa ng mababang level ng existence power nito. Naiinis na nagtanong ang dalaga kung bakit ayaw kilalanin ng mga tao ang lakas ng binata. Samantala, napaisip ang ating bida na sila lang ni Hana ang hindi sumusunod sa patakaran ng mundong iyon. Desididong lumakas, sinabi niyang balak niyang pumunta sa dungeon kinabukasan. Pero pagtingin niya sa gilid, nakaharap niya ang lalaking may pulang buhok mula sa guild. Pasigaw nitong tinanong kung natatandaan pa siya ng binata. Sumagot ng hindi ang bida at naglakad palayo, iniiwan ang lalaking kinakausap ang sarili tungkol sa nakakaawang kalagayan nito. Hiniwakan niya ang ating bida at nagmakaawang pakinggan siya, dahil makakabuti raw sa kanilang dalawa ang inaalok niya. At nang mapansin niyang nakuha niya ang atensyon nila, nakiusap siyang sumali sa dalawa. Nakangiting nagpakilala ang lalaki bilang Laon, at sinabing isa na siyang adventurer na naghahanap ng mga kakampi. Itinaas ni Aruto ang kamay niya para magpasalamat sa alok, pero sinabi niyang hindi niya ito tatanggapin dahil hindi naman masyadong kapaki-pakinabang ang isang bida. At alam niyang nasisante ang lalaki ng mabuking ito kaya naghahanap na lang ng mabilis na pagkakakitaan. Pilit na nagmakaawa ang lalaki, pero sinuntok siya ni Magica kaya tumalsik ito bago sinabing nagugutom na siya. Paglipas ng ilang araw, makikita ang bida na nakikipaglaban sa loob ng dungsyon. Gamit ang mabibilis na atake, natalo niya ang maraming kalaban. Salamat sa nagawa niyang dodger. Kahit alam niyang sinusundan siya, napagpasyahan niyang pumunta sa susunod na palapag. Gayunpaman, nagulat siya kay Leon na tumatakas mula sa maraming asong lobo. Bago maghagis ng fireball, sinabihan siya ng bida na yumuko. Gulat na sinabi ng lalaking may pulang buhok na sinusundan lang niya ang bida at hindi niya namalayang nakarating na siya sa mas mataas na palapag. Galit na sumigaw ang bida, sinasabing hindi ito lugar para sa mga baguhan. Paglingon niya, sinabi niyang binalaan na niya itong wala siyang panahong sayangin para sa isang tulad niya. Humingi ng tawad ang lalaki, pero brutal siyang inatake ng isang lobo. Lumingon ang ating bida at mabilis na tinapos ang halimaw, pero mukhang huli na ang lahat. Nakaluhod niyang sinabi na kung alam lang niyang ganito ang mangyayari, sana ay hinayaan na lang niyang sumali ang lalaki sa grupo niya. Biglang tumayo si Leon at nagtanong kung sigurado ba si Aruto sa sinabi niya. Nang makitang nagulat niya ito sa kanyang pagkabuhay, inamin niyang isa siyang vampira, mga nilalang na sinasabing walang kamatayan at mas kinatatakutan ng mga tao kaysa sa maraming halimaw. Kumbaga, iyon ang akala ng bida.
Sinabi ng lalaki na hindi rin naman siya naiba sa mga tao, mas matibay lang ng kaunti, at maituturing na immortal. Nagtanong ang ating bida kung paano niya nakuha ang ganitong abilidad. Nang hindi masyadong idinidetalye, sinabi ng vampira na mahabang kwento ito, at ibinunyag din kaya niyang magtiis sa sakit. Nang tanungin kung posible bang magkaroon ng ganitong abilidad ang mga tao, itinanggi niya ito. Sinabi pa niyang sa totoo lang, hindi siya kabilang sa mundong iyon. Nalaman nating namuhay si Leon sa Japan bilang isang normal na tao, pero namatay sa isang aksidente at napunta sa reincarnation. Kaya naman, nakuha niya ang kanyang pain tolerance ilang saglit pagkatapos noon. Binalikan natin ang nakaraan ng lalaki noong matapos siyang mabuhay muli, akala niya siya ang bida ng isang fantasy na kwento. Pero pagkaraan ng ilang taon, sinampal siya ng katotohanan nang maglunsad ng paghuli sa mga vampira ang Fortemis Church. Matapos mamatay ng mga magulang niya, hinusgahan siyang isang erehe dahil sa pagiging immortal at pinarusahan ng matinding pagpapahirap. Maraming beses na hiniling ng kawawang bata na mamatay na lang, pero nauwi rin siya sa pagtitiis sa bangungot na yon sa loob ng 50 taon hanggang sa naging manhid na siya sa kahit anong sakit. Isang araw, nakakita siya ng pagkakataon kaya tumakas siya mula sa simbahan. Nagmukmuk siya at nagtago ng daan-daang taon hanggang sa makarating siya sa lungsod na iyon at magsimulang magtrabaho sa guild. Napaspeechless ang bida sa kwento niya, at dahil nabuksan ang paksang iyon, humingi siya ng tawad. Sinabi ng vampira na ayos lang, pero naiisip pa rin daw niya kung sana ay nailigtas niya ang pamilya niya. Iyan ang dahilan kung bakit siya naging adventurer, dahil gusto niyang lumakas. Nang matantong pareho sila ng pinagdadaanan, napagpasyahan ng ating bida na tanggapin ang pagdating ng isa pang kakampi. Sumulyap siya sa gilid at nagbabala na mahirap ang training niya, habang iniisip na hindi niya pwedeng iwan mag-isa ang katulad ni Leon. Pagkatapos ng usapang iyon, sinimulan na niya ang pagtuturo. Sa ibang bahagi ng dungsyon, ibinigay ng bida ang lahat niya laban sa mga demonic ants. Dahil mahina pa rin, na-corner ang vampira kaya humingi siya ng tulong. Matapos ubusin ang mga kalaban, nagmungkahi si Aruto na tigilan na niya ang pakikipaglaban na parang tao dahil mas malakas naman siya. Kinuha ng lalaki ang espada at sinunod ang payo, sabay bitiw ng brutal na atake sa mga nilalang. Gulat sa taglay nitong lakas, tinanong ng bida kung gaano kataas ang existence power ng apprentice niya. Sinabi nitong nasa level 4 siya. Kagaya ni Magica, patuloy na nagpalakas ang dalawa, lalo na si Leon na mas mabilis nag-evolve, kaya mas naging madaling sakupin ang dungsyon, lalo na nang sumali sa kanila ang babaeng kalansay. Kaya naman, nakarating ang tatlo sa pinakahuling palapag kung saan natalo nila ang isang higanteng halimaw. Sa sobrang gulat, sinabi ng dalaga na hindi niya inakalang darating ang araw na matatalo nila ang ika-90 boss. Dahil alam niyang nauubos na ang oras niya, sinabi ng bida na magsisimula pa lang ang totoong laban. Pagkalipas ng ilang araw, isinara na niya ang tab niya sa inn dahil ang susunod niyang pupuntahan ay ang Euphonia Academy sa kabisera. Dumating ang vampira at ang babaeng kalansay at nagtanong kung totoo ba yon. Aalis na raw ng lungsod ang binata. Sinabi ng ating bida na magpapaalam na sana siya, habang iniisip na may 1 taon na lang siya para iligtas si Hana, at nasa susunod na labanan niya si Gamazin, magiging laban iyon hanggang kamatayan. Sinabi ng dalaga na sasama siya sa kanya dahil may utang na loob pa siyang kailangang bayaran. Sinabi naman ni Leon na sasama rin siya dahil kailangan niyang samahan ang guro niya. Dahil nakyutan sa buong sitwasyon, tinanggap na rin ni Aruto na may mga kasama siya sa kanyang paglalakbay. Umalis ang tatlo sakay ng isang karwahe. Inip na nagtanong ang vampira kung gaano pa katagal bago sila makarating. Nagmungkahi ang bida na magsimula na siyang mag-training mag-isa para palipasin ang oras, pero sinabi ng binata na hindi niya yon gagawin. Nagtanong si Magica kung ano ang plano nila kapag nakarating na sa Euphonia. Nang walang paligoy-ligoy, sinabi ng bida na mag-enroll siya sa academy. Sinabi ng may pulang buhok na wala siyang matututunan doon at tinanong kung ano ang magiging dahilan yon. Biglang nahinto ang pag-uusap dahil sa isang pagyanig. Sinabi ng kutsero na naipit ang gulong sa isang bitak at hindi na posibleng matapos ang biyahe. Nang marinig na kailangan nilang maglakad, sinabi ni Leon na siya na ang bahala at sinabi ni Doherty na maaari nang bumalik sa lungsod ang kutsero kasama ang kabayo. Inangat niya ang isang tipak ng lupa kasama ang karwahe, at habang tumatakbo, sinabi niyang makakarating siya sa destinasyon. Makalipas ang ilang sandaling paglalakbay, nagtanong siya kung nakatulong ba ito, habang ang dalawa ay parang nilamog sa loob ng karwahe. Sinuntok siya ng bida sa ulo, at sinabing sa susunod na gumawa ng kapusukan ang binata ay masisipa siya sa koponan. At dahil nakita nilang malapit na sila sa kabisera, tinanong niya kung pwedeng asikasuhin ng dalawa ang mga bagahe. Tumakbo ang ating bida na nasasabik na muling makasama si Hana. Makikita ang dalaga na biglang nakaramdam ng kakaiba, na parabang ang taong gustong-gusto niyang makita ay nasa paligid lang. Sa tabi niya, sinabi ng isang binata na baka malapit lang ang taong itinadhana para sa dalaga. Ngunit malalaman lang niya yon kapag nagkita na sila dahil ganoon gumagana ang tadhana. Sa wakas ay nakarating na sina Leon at Magica sa kabisera, at sinabi ng binata na may pakiramdam ng isang bayani ang lungsod.
Nang tanungin kung ano ang ibig sabihin yon, sinabi niyang sa dati niyang mundo, ang isang bayani ay madalas naglalakbay sa ganoong klaseng lugar. Dahil hindi naintindihan, itinuro ni Aruto kung saan nakatira ang hari, ang mga tirahan ng mga maharlika, at ang simbahan ng Fort Temis na mas gustong iwasan ng vampira. Sumunod sa isang panuluyan, sinabi ni Aruto na kailangan niyang maghanda para sa entrance exam sa Royal Academy, at dahil may piitan at guild din ang lugar, hindi magiging ganoon kahirap ang mga bagay-bagay. Mabilis siyang nagtungo ng mag-isa sa lugar ng pagsusulit, kung saan maraming tao ang naghihintay na makapasok. Nagdesisyon ang bida na maglakad-lakad muna bago ang pagsusulit, at pagdaan niya sa isang upuan, naalala niya ang mga panahong nagmemeryenda siya roon kasama si Hana. Biglang nakuha ng isang kaguluhan ang atensyon niya. Paglapit niya, tinanong niya kung ano ang ginagawa ng mga kasama niya roon. Sinabi ni Magika na kukuha rin siya ng pagsusulit dahil gusto niyang subukan ang kanyang mga kakayahan. Sinabi ni Leon na sa totoo lang, gusto lang talaga nitong maging estudyante kaya nauwi sa pagkakabugbog siya. Sumunod, nalaman ng bida na para makakuha ng pagsusulit, kailangang magbayad ng bayarin. At ang malala pa, wala silang sapat na pera dahil nagastos na nila ito sa ibang maliliit na bagay. Basta na lang humihip ang malakas na hangin, at isang boses ang nagkomento kung gaano kaingay ang mga kandidato sa taong iyon. Nagtaka ang lahat kung ano ang nangyayari hanggang sa lumitaw ang isang lalaking may hawak na tungkod at sinabing ito ay isang lugar para sa mga sibilisadong tao. Nakilala ng ating bida si Deutsch, habang tumayo ang vampira at tinanong kung hindi ba kawalan ng modo na basta na lang sumulpot at gumamit ng mahika sa iba. Pinakalma ni Naruto ang binata at sinabing ang lalaki ay isa sa mga guro. Nalaman natin na ang salamangkero ay isang hindi kanais-nais na tao na palaging tumitingin sa katayuan at existence power ng isang tao. Tiningnan ng lalaki ang papel ng binata at sinabihang sumuko na ito at umuwi na lang dahil sa sobrang baba ng kapangyarihan nito, hindi siya makakapasa sa akademya. Nagpasalamat siya sa pag-aalala, inilapag ng bida ang pera sa mesa at sinabing tanging ang pagsusulit lamang ang makakapagsabi kung makakapasa siya o hindi. Umalis ang tatlo at naiwang galit na galit si Deutsch sa ganoong kapangahasan. Sa loob ng kwarto, makikita natin ang tatlo na nag-ehersisyo. Pinapanood ng ating bida ang kanyang mga kaibigan at masaya siyang makita silang nakatutok dito. Lumapit ang guro at nang makita ang pagsisikap ng bata, naisip niya sa sarili na personal niya itong aasikasuhin sa practical exam. Nang dumating ang oras, inihayag ng salamangkero na ang mga makakasira sa kahon sa harapan niya ay papasa sa pagsusulit. Kahit anong paraan ang gamitin, subalit walang dapat mag-isip na magiging madali ito. Ilang sandali pa, makikita nating maraming kandidato ang bumagsak. Kabilang ang isang batang gumamit ng higanteng martilyo pero hindi man lang nakagawa ng bita kaya napaisip ang guro na mga tanga na naman ang mga ito. Turno na ni Magika at mula sa mga manonood, pinalakas ni Leon ang loob niya hanggang sa sinabihan siya ng dalaga na manahimik. Naisip ni Deutsch na pamilyar ang pangalan ng dalaga at dahil hinuhusgahan siya bilang isang half-beast, sinabi niyang siguradong gagamit siya ng purong lakas na hindi makakatulong dahil ang kanyang strengthening magic ang pinakamahusay sa buong bansa. Inihagis ng dalaga ang QB paitaas at pagkatapos ay sumuntok, na nagpahati sa bagay sa isang tira lang. Nagulat ang lahat sa eksenang ito maliban sa mga kaibigan ng dalaga na natutuwa sa kinalabasan. Naisip ng guro sa sarili na tinamaan ng gauntlet ang parehong lugar ng ilang beses sa napakabilis at eksaktong paraan, at naalala niya na isa si Magika sa mga nilalang na itinuturing na mapanganib ng papa. Ang susunod na kukuha ng pagsusulit ay si Leon, na sa isang wasiwas ng espada ay hindi lang ang QB ang sinira, kundi pati na rin ang batong altar na kinalalagyan nito. Hawak ang mga piraso ng kahon sa kamay niya, nagtanong siya kung nakapasa ba siya. Lito, sinabi ni Deutsch na ito ang unang pagkakataon na may nakita siyang gumawa niyon. At pagkaalis ng binata, inihayag niyang magkakaroon sila ng maikling pahinga para maayos ang nasirang istruktura. Sa loob ng isang kwarto, tinanong ng isang matandang lalaki kung ano ang nangyayari sa mga kandidato sa taong iyon. Nagtatanong ang isang lalaki kung tama bang ipasa si Esquelette at ang vampira, habang sinabi ng isa pa na magiging malaking bentahe ang dalawa sa hinaharap dahil sa kanilang existence power. Sumang-ayon ang guro sa huling pahayag at sinabing kung kaya niya silang turuan, tiyak na magiging mahuhusay na mag-aaral ang mga kabataan. Naisip niya at sinabing ang tunay na problema ay si Aruto, na dahil mahina, ay maaaring mamatay at makasira sa karangalan ng akademya. Kaya, magiging tungkulin niya na siguraduhing babagsak ang binata sa kahit anong paraan. Makikita natin na mas pinatibay ng lalaki ang magic ng QB. Pagbalik sa training field, inanunsyo niya ang pagpapatuloy ng pagsusulit. Ibinunyag na ang mahikang ginamit ng salamangkero ay ginagawang mas matibay ang QB kapag mas gumagamit ng lakas ang isang tao. Pero sa gulat niya, hindi ang bida ang susunod na pumasok. Sinimulan ng isang blonding binata ang pagsusulit na ikinairita ng guro dahil sa kawalan niya ng kontrol sa mana. Tapos ay nakahinga siya ng maluwag ng mapagtanto na hindi nga makakapasa ang batang may level 1 na existence power. Biglang sumabog ang apoy mula sa QB at tumalsik ang bata patalikod.
Ang kahon na dati ay asul ay naging kulay pula. Nagsimula ang isang buhawi at inihagis si Detsk palayo. Nagtataka si Magika at Leon kung ano ang nangyayari. Samantala, mabilis na napagtanto ng ating bida na nawawalan ng kontrol ang mana ng bata. Pagtalon pababa, sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na ilikas ang mga manonood. Sa mismong gitna ng buhawi, pilit na pinoprotektahan ng salamangkero ang sarili gamit ang defensive magic. Tapos ay nilapitan niya ang bata at napagtantong nauubos ang mana nito. Lumipad papunta sa kanya ang mga hangin na parang kamay, kaya napilitan siyang gumawa ng kalasag, ngunit mabilis din itong nasira. Sa kabutihang palad para sa lalaki, sumulpot si Aruto at sinabing mas mabuting umalis na siya roon kasama ang bata dahil siya na ang bahalang umayos sa gulo. Sumisigaw na sinabi ng guro na walang magagawa ang isang katulad niya at magdudulot ng malaking pagsabog ang kahon kapag hinawakan ito ng padalos-dalos. Nang hindi nakikinig, nag-focus si Aruto at sinimulang gamitin ang kanyang mahika. Hinayaan ng guro na litong-lito sa kanyang kakayahang in-neutralize ang mana, nagsimulang magkabitak ang balat ng bida. Ngunit maya-maya lang, naglaho ang pulang buhawi. Nakahinga ng maluwag, pinulot niya ang cube at sinabing alam niyang nilagyan ito ng lalaki ng Aiolo spell. Wala siyang ideya na kapag mahinang mahika ang nilapat sa ganitong spell, nagiging delikado ang lahat. Nang tanungin kung sino ba talaga siya, sinabi ng ating bida na siya ay isa lamang hamak na nilalang na may isang existence power. Gayunpaman, kahit ang tulad niya ay kayang sirain ang cube kung magsisikap. Dahil wala na siyang magagawa, sinabi ng guro na pumasa ang bata sa pagsusulit. Kinalaunan, binati ng isang lalaki sina Leon at Naruto sa pagpasok nila sa Royal Academy. Sinabi ng bida na bagay sa kanyang kaibigan ang uniforme, kapag nakatikom lang ang kanyang bibig. Dumating si Magika at tinanong ang nagtitinda kung may mas komportable silang damit dahil hindi siya makakilos ng maayos sa suot na iyon. Sinabi ng ating bida na mukhang maharlika ang dalaga, habang inasar naman ng vampira ang kanyang payat na mga binti. Pumunta ang tatlo sa kahera at nalaman nilang kailangan nilang magbayad ng 1 gintong barya bawat isa. Dahil alam na walang pera ang mga kaibigan, inako ng bida ang pagbabayad, ngunit tumanggi ang dalawa at sinabing gagawa nila ng paraan. Pagkatapos ay sinabi nilang oras na para maghanap ng kahilingan sa guild na may malaking pabuya sa lalong madaling panahon. Maya-maya pa, makikita natin si Leon na nagagalit dahil puro murang kahilingan lang ang nasa board. Sinabi ni Magika na nakakita siya ng isa na nagbabayad ng 30 gintong barya. Gayunpaman, kinakailangang lupigin ang Fire Dragon na nakatira sa Northern Mountain. Pumunta sa unahan si Naruto at sinabing imposible yon dahil ang mga dragon ay maalamat na nilalang na kilalang sumisira ng isang buong bansa ng mag-isa. Habang nagpapaliwanag siya, naalala ng bida ng makalaban niya ang isa sa nakaraang buhay niya at halos hindi na siya nakatakas kahit na siya ay nasa level 99. Sinabi ng vampira na mali ang pabuya dahil hindi ito sapat sa tindi ng panganib. Nang tanungin kung peke ba ang kahilingan, sinabi niyang kung ganoon, dapat ay ibinasura na ito ng Inspection Department. Sa pag-iisip, nahinuha ng ating bida na may kalakip na kung ano ang kahilingan, at dahil na-curious siya, nagpasya siyang tingnan kung saan ito hahantong. Makikita nating nakikinig sa usapan ng tatlo mula sa malayo ang isang misteryosang babae, at tila nagugustuhan ang mga naririnig niya. Pagkaraan ng 1 linggo, inubos ni Esqueletti ang isang higanteng baboy ramo. Sa kuryosidad, sinabi niyang naghanap na sila kahit saan at walang nakita. Sinabi ni Aruto na malapit nang lumubog ang araw. Kaya naman, mas mainam para sa kanila ang magtayo ng kampo. Pagsapit ng gabi, nagsindi ng siga ang grupo at nagtipon-tipon upang mabilisang kumain. Sinabi ng bida na kung ibebenta nila ang mga materyales at magic stones, baka sumapat na yon para pambayad sa mga uniforme. Pagkatapos ay kinuha niya ang pagkakataon at sinabing mayroon siyang regalo. Habang ipinapakita ang mga kwintas, ipinaliwanag ng binata na ginawa niya ang mga ito gamit ang kanyang kakayahan sa forging at inilagay ang lahat ng kanyang makakaya sa palawit. Nabighani si Magika at sinabing nararamdaman niya ang kapangyarihan. Sinabi ng ating bida na isa itong pasasalamat dahil sinasamahan at pinapasaya nila siya. Kinalaunan, natulog ang tatlo sa kabin hanggang sa magising ang bida at nagtaka kung bakit napakainit. Laking gulat niya, nasusunog ang kabubatan, at nakatayo ang isang pulang dragon na nakatitig sa kanya. Binuka ng halimaw ang bibig nito para ipakita kung gaano ito kalakas. Natigilan si Aruto nang matanto niyang totoo ang misyon ng guild. Lumitaw si Leon at nabigla habang sinabi ng bida na kailangan nilang tumakbo. Kahit ibig sabihin pa nito'y iwan ang magic stones, nagpakawala ang dragon ng fireball at winasak ang cabin kung saan naroon ang mga gamit. Sinabihan ni Magika ang kaibigan na lumingalinga, kaya naisip niyang wala siyang magagawa kundi lumaban. Nang mapagtantong mas mababang uri ito, sinabi niyang kailangan niyang talunin ang mga kalaban na mas malakas pa rito, dahil kung magpapatalo siya sa takot, hindi niya maililigtas si Hana. Ginamit ng binata ang water cutter spell, determinado siyang gamitin ang kahinaan ng halimaw. Gayunpaman, pinrotektahan ng nilalang ang sarili gamit ang isang kalasad. Sumugod sina Leon at ang Squirrel Girl sa halimaw. Dahil mas mabilis siya, nakayanan ng dalaga na sipain ang kalaban sa ulo,
pero napagtanto niyang walang epekto ang pisikal na atake dahil sa mga kaliskis nito. Sinabihan ng vampira ang dalaga na patuloy na lituhin ang halimaw para magamit niya ang kanyang espada. Pero sumablay ang plano at napilitan siyang tumakbo para hindi siya matusta. Sa pagmumuni-muni, sinabi ng ating bida na nakapagtataka na biglang nagbago ng target ang kalaban. Sumigaw siya at sinabihan ang kaibigan na hayaang atakihin ang sarili habang binabawasan niya ang lakas ng tama gamit ang kanyang mahika. Kahit na nasindak, nagpa siya ang binata na magtiwala sa kanyang guro at gamit ang dalawang kamay, sinubukan niyang hindi madurog. Sa galit, nagsimulang umungol ang dragon. Binalaan ng bida si Magika na ang kahinaan ng nilalang ay nasa ilalim ng baba nito. Nang makuha ang mensahe, tumalon ang Squirrel Girl at nagpakawala ng isang nakamamatay na atake gamit ang kanyang kapangyarihan. Desidido niyang sinabi na doon na magtatapos ang laban. Pero bigla siyang nahampas ng buntot ng halimaw at bumagsak ng malakas sa lupa, na labis na ipinag-alala ng mga lalaki. Sa kabutihang palad, gumana ang kwintas na binigay ni Aruto at nabawasan ang lakas ng pagbagsak niya. Sinamantala ng dragon ang pagkakataon para durugin ang Squirrel Girl, pero agad nitong napagtanto na naglaho siya. Tulad ng iba, salamat sa bida na gumamit ng kanyang abilidad para dalhin sila sa isang kuweba sa ilalim ng lupa, sinabi ni Leon na hindi niya alam na ganoon pala magagamit ang Grave Attribute. Saka siya nang hingi ng healing potions, pero sinabi ng bida na nawasak na ang lahat ng iyon nang masunog ang cabin. Lumitaw si Ru at ipinakita na nakakuha pala siya ng isang bote. Matapos inumin ang potion, nagising sa wakas si Magika at humingi ng tawad sa pagbaba ng kanyang depensa. Pinakiusapan siya ng ating bida na manatili roon habang nilalabanan nila ang dragon. Hindi pumayag ang dalaga at sinabing masyadong magiging mabigat ang laban kung lalabas siya nang ang vampira lang ang kasama. Sumang-ayon ang bida at sinabing kung ganoon, kailangan nilang gumawa ng estratehiya. Kinalaunan, makikita ang pulang buhok na binata na tinawag na matabang butiki ang nilalang, lahat para magampanan ang bahagi niya sa plano na lituhin ang kalaban ng 1 minuto. Hinati niya ang isang puno at sinabing baka hindi man siya ganoon kabilis, pero sa lakas niya, hindi siya magpapatalo kaninuman. Agad na naging abo ang puno dahil sa dragon, ngunit may lumitaw pang iba sa gitna ng apoy, kaya napilitan itong gamitin ang mga paa para protektahan ang sarili. Sinabi ni Aruto na tapos na siya, saka nagbato si Leon ng isang malaking bato, kaya lumipad ang nilalang at nahulog sa magic trap. Gamit ang kanyang multi-hack skill, pinigilan ng ating bida ang paggalaw ng kanyang kalaban. Turno na naman ng vampira na kumilos. Nilapitan niya si Magika at sinabihang huwag munang sumuko sa sandaling iyon. Saka inihagis pataas ng binata ang Squirrel Girl. Sa magandang pwesto, pinagana niya ang kanyang artifact at nagpakawala ng Magnum Strike. Ibinuka ng dragon ang bibig nito at pinrotektahan ang sarili gamit ang apoy nang hindi na mamalayang mas inilantad lang nito ang kanyang kahinaan. Tumakbo papalapit si Leon hawak ang kanyang espada hanggang sa makalapit at pinugutan ang kalaban. Sa pagkapanalo nila, nag-appear ang tatlo. Nagtanong ang vampira kung pwede na ba siyang tawaging Dragon Slayer. Sumagot si Aruto nang dahil perpekto ang tira. Sinabi ni Magika na hindi niya matanggap na hinayaan ng binata na ang vampira ang tumapos dito. Gayunpaman, pinuri rin niya ito pagkatapos, at sinabi lang niya yon para asarin sila. Biglang nakaramdam ng sakit ang tatlo dahil sa pag-level up nila. Dahil nadagdagan ng 8 levels, sumandal ang bida sa kanyang mga kaibigan at sinabing kung hihimatayin sila, magigising na lang sila sa loob ng tiyan ng isang halimaw. Para maiwasan yon, gumawa siya ng pader na bato at pinalabantay si Ru habang nagpapahinga sila at pinapanood ang buwan. Kinaumagahan, nagising si Aruto na kaharap na mismo ang magic stone ng dragon. Niyakap niya ang munting slime at nagpasalamat sa lahat ng tulong nito. Nagising din si Leon at Magika at nabigla sa laki ng item na nagpapakitang hindi pa tapos ang lahat. Sinabi ni Aruto na marami silang pwedeng makuha para mapatunayang natalo nila ang dragon. Kinuha niya ang kanyang punyal at nagsimulang kumilos, saka sinabing pwedeng magamit ang lahat, kabilang na ang mga kaliskis para sa armor at mga kuko na pwedeng gawing espada, bukod pa sa mata nito na napakamahal kung ibebenta. Gayunpaman, ang pinakapambihirang materyales talaga ay ang puso nito. Hinimatay ang vampira dahil sa labis na pandidiri sa kanyang nakita. Naging usisera ang Squirrel Girl at tinanong kung paano magagamit ang puso, at sinabi ng bida na kung itatago nila ito ng 3 taon, makakagawa sila ng revitalization potion na kayang bumuhay ng mga hindi tao. Matapos katayin ang buong dragon, sinabi niyang hindi na nila poproblemahin ang pera sa ngayon. Sinabi ni Leon na magandang magkaroon ng inventory skill para madala ang lahat dahil kaya nitong mag-imbak sa isang interdimensional space. Dahil alam na walang ganoon sa mundong iyon, sinabi ni Aruto na kunin na lang ang kaya nila at umuwi na. Pero laking gulat niya nang lumitaw si Rudo at binigyan siya ng isang bag na itinago nito sa loob mismo ng katawan nito. Medyo gulat na nagtanong ang binata kung kayang dalhin ng munting slime ang lahat ng materyales. Binuka ng nilalang ang bibig nito at sinipsip ang lahat ng mga gamit, nagpapatunay na siya mismo pala ang nagsisilbing inventory. Naiyak ang bida habang inaalala ang mga panahong kailangan niyang pumili kung ano lang ang dadalhin.
Narinig ng misteryosong babae kanina ang lahat ng nakatago sa likod ng puno, at sinabing tama nga ang orakulo ng Diyos, kaya nasasabik siyang makita ang mga susunod na mangyayari. Kinalaunan, sa guild, ipinakita ni Leon ang mga materyales at sinabing natalo ng grupo niya ang dragon sa misyon. Pero sinabi ng receptionist na maraming paraan para makakuha ng ganyang items, gaya sa mga subasta, kaya hindi niya maibibigay ang pabuya. Sa galit, sumigaw ang vampira na hindi second hand ang mga materyales. Samantala, napaisip si Aruto na imposibleng takasan ang tadhana. Kaya kapag may pagkilos para subukan yon, mabilis na lumilitaw ang isang sagabal. Malakas niyang sinabi na kahit nakakahiya, mas mabuting sumuko na lang at subukang ibenta ang mga gamit para magkapera. Biglang lumitaw ang isang misteryosang babae at sinabing sumusobra na ang tatlo. Nang tanungin kung sino siya, nagpakilala siya bilang si Tree Justice, ang susunod na pinuno ng pamilyang Justice. Sinabihan ng vampira ang dalaga na huwag makialam pero tinawag lang siyang isang tanga. Sinubukan ni Aruto na pakalmahin ang kanyang kaibigan, dahil alam niyang kaharap nila ay mula sa Department of Truth na kabilang sa 12 general ng Euphonia. Sinuri ng dalaga ang isa sa mga kuko ng dragon, at nang makitang sariwa pa ang spinal fluid nito, sinabi niyang hindi na iyon isang second-hand na materyales. Agad nagbago ang isip ng receptionist at nagpa siyang bilhin ang lahat. Lumapit si Justice sa bida at sinabing sabik siyang makita ang hinaharap nito. Kinalaunan, labis ang saya ni Leon hawak ang isang bag na may 150 na gintong barya. Napaisip ang ating bida kung bakit ibinulong yon ng dalaga sa tenga niya, at kung alam na ba nito ang plano niya dahil isang dekada na niya itong binubuo. Sa loob ng inn, napagtanto niyang wala na siyang oras para mag-iba ng landas, kaya kailangan na niyang magpatuloy. Sa ibang lugar, makikita natin si Citri sa gitna ng isang duelo ng espada. Matapos talunin ang kanyang kalaban, idineklara ng isang binata ang panalo at nagtanong kung may nangyari dahil tila nasasabik siya. Nakangiting sinabi ng dalaga na nahanap na niya sa wakas ang mahina, salamat sa misyon na pagpuksa sa dragon. Matutuklasan natin na sa mundong iyon, may paniniwala na ang tanging nilalang na kayang tumalo sa isang dragon ng mag-isa ay ang mahina, na siya ring magdadala ng kapahamakan sa mundo na kilala bilang isa sa mga bagong mapanganib na nilalang. Sinabi ni Justice na nang kaharapin niya ang binata, nakita niya ang kaluluwa nito, kaya ibubunyag niya sa lahat ang totoong pagkatao ng binata. Sa ibang araw sa paaralan, nagtipon-tipon ang lahat ng mga estudyante para tingnan ang anunsyo ng mga napuntahang klase. Nakita ni Rion ang pangalan niya sa listahan at nalamang mapupunta siya sa Class C. Nang makita yon, nagtaka ang vampira, pero ipinaliwanag ni Magika na napakasama ng mga marka ng kanilang kaibigan. Dahil napikon, tinanong ng lalaki kung saang klase naman pupunta ang dalaga. May kislap sa mga mata niyang sumagot na mapupunta siya sa Class A, ang pinakamagaling sa lahat. Sa sandaling iyon, nagkomento si Alto na nilagay siya sa Class A, kaya humagakhak ng sobra ang kanyang kaibigan at tinanong kung anong nangyari sa pagsusulit. Ipinaliwanag ng bida na hindi mahalaga kung mataas ang mga marka niya dahil isang bituin lang ang kanyang magical presence na biglang nagpabago sa aura nilang lahat. Kaswal na sinabi ni Aruto na hindi mahalaga ang buhay paaralan niya at ayos lang yon. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam ang tatlo at dumiretso ang bida sa kanyang silid-aralan. Sinubukan niyang alalahanin kung anong mangyayari kapag binuksan niya ang pinto at naalala nga niya. Sa loob ng silid-aralan, isa sa mga estudyante ay nagkukwento na nabigo siya sa pagsasanay ng water magic. Dahil doon, nakita ng binata at ng kanyang mga kaklase ang bida at sinimulan siyang tawaging hampas lupa at mas mababang uring estudyante. Nagkukunwaring palakaibigan, umiti lang ang bida at hiniling na maging maayos ang pagsasanay ng kanyang kaklase. Biglang nagtapon ng water spell ang isa sa mga lalaki papunta sa bida, na mabilis namang napawalang bisa ang atake gamit ang kanyang defensive magic. Hindi na abala, naisip na lang ni Aruto na sa dati niyang buhay, mukhang kahanga-hanga ang mahikang iyon. Nagulat ang isa sa mga estudyante, habang sinabi naman ng isa pa na baka gumagamit ang baguhan ng nakaw na magic armor. Sa sobrang pananabik, naghanda ang lalaki para gamitin ang kanyang fire magic, pero hindi ito pinansin ng bida. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang makita niya ang isang babaeng pumasok sa silid-aralan. Para maprotektahan siya, mabilis na tumalon ang bida palapit sa kanyang kaklase. Napasuntok siya ng malakas sa pader at nagbabala na mapanganib ang paggamit ng attack magic sa loob ng silid-aralan. Pagkatapos itong pagalitan, lumingon ang bida at napaharap kay Hana. Lumapit siya para ipaliwanag sa babae na may gumagamit ng mahika at hindi niya na kailangang mag-alala pa. Habang papalayo, nagsimulang umiyak ang bida habang sinasabi sa sarili na hindi siya dapat masangkot sa babae. Naiintindihan niya na 5 taon na lang ang itatagal ng buhay niya at maiiwan niya lang uli itong mag-isa sa pagkakataong ito. Sa kasalukuyan, 4 na buwan na lang ang natitira bago ang kamatayan ni Hana. At nang maisip iyon, sinabi ni Aruto sa sarili na poprotektahan niya ito. Ipinanganak si Hana na isang tagapagmana, kaya binigyan siya ng kanyang mga magulang ng dekalidad na edukasyon noong pagkabata niya. Ngunit isang araw, narinig niya ang kanyang guro na sinasabing walang anumang talento ang kanyang estudyante.
Ipinaliwanag ng lalaki na ang batang babae ay may 4-star na presence, pero wala siyang kakayahan para linangin ang pundasyong iyon. Walang pag-aalinlangang sinabi ng guro na walang kakayahan ang kanyang estudyante. Pagkarinig dito, pinilit ni Hana na husayan sa loob ng 10 taon, pero palagi siyang nabibigo. Hindi kailanman tumaas ang kanyang level, at dahil doon, inabandona siya ng lahat sa paligid niya, pati na ang sarili niyang ama. Nakapasok lang siya sa paaralang ito, dahil sa pampulitikang konsiderasyon ng institusyon dala ng pangalan ng kanyang pamilya. Habang naglalakad siya sa mga koridor, inisip ng babaeng blonde na walang sinuman ang dapat makakita sa kanya, at ang layunin niya ay itago ang kanyang pag-iral sa paaralang ito. Pagpasok sa silid-aralan, naalala ni Hana kung paano ipinaliwanag ng kanyang ina kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng soulmate. Sa eksaktong sandaling iyon, lumitaw ang bida, at agad niyang naintindihan na ang lalaking ito ay ang kanyang soulmate. Makalipas ang ilang sandali, sa klase sa martial arts, sinabi ng guro na patatalsikin niya ang sinumang walang determinasyon. Nagsasanay si Aruto gamit ang patalim nang bigla siyang subukang atakihin ng guro, pero nakailag ang bida. Nagulat ang lalaki at tinanong ang kanyang guro. Hiningi naman ng lalaki sa estudyante ang kanyang patalim at nagtanong kung bakit mayroon siyang ganoon kataas na kalidad at bihirang armas. Sa pagkakataong ito, nakuha ng bida ang armas na iyon nang talunin niya ang dragon, pero hindi niya maaaring ibunyag ang impormasyong iyon. Nagbabala na lang ang guro na ang pag-asa sa mga armas ay hindi magpapalago sa kanyang kasanayan at sinabing itatago niya ang armas hanggang sa tumaas ang level ng bata. Nang makita ito, nagkomento ang mga kaklase na si Professor Levante ay isang A-rank na adventurer at walang awa ang kanyang paningin. Biglang sumugod ang lalaki sa bata ng buong lakas habang nagtatanong kung bakit ang tagal niyang sumagot. Mabilis namang naiwasan ng bida ang mga atake ni Levante. Sinabi ng guro na may angking tapang ang bata para iwasan ang kanyang mga atake at napakaswerte niya. Dahil doon, nagmungkahi ng isang hamon ang lalaki. Sinabi niya na kung hindi man lang niya mahahawakan ang estudyante, kahit isang beses, maaari nang itago ng estudyante ang patalim. Nang tumingin sa paligid, naisip ng bida na hindi ito magandang gawin ng isang guro dahil iniiwan nito ang mismong aralin. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, sumugod ang lalaki at nagbabala na sasamantalahin niya ang pagkakataon kahit pa isa lang commoner ang estudyante niya. Gayunpaman, naiwasan ng bida ang lahat ng atake ng kanyang guro. Nang makita ang kasanayan ng estudyante, naisip ni Levante na maswerte lang ang bata. Handang gawin ang lahat, ginamit ng lalaki ang kanyang wind magic para hilahin papalapit ang estudyante. Sa kabila ng ginawang pagsisikap, nakailag uli ang bida. Nang sandaling iyon, nagsimulang mag-cheer ang mga estudyante para sa guro. Biglang ginamit uli ng lalaki ang kanyang wind magic, kaya napilitan ang bida na gumamit ng lightning step para makatakas. Sa isang iglap, tumalon si Aruto sa isang puno, parang isang yellow flash. Naiinis, nagtaka ang guro kung bakit hindi man lang niya magalusan ang bata at sinabing hindi naman ito naging matagumpay sa pagtakas. Itinuro ng lalaki na napunit ang damit ng estudyante at sinabing panalo niya raw iyon. Nagulat ang bida at naisip sa sarili na talagang hindi siya nagalusan nito. Nagdahilan si Aruto na ang pagkapunit ay dulot ng pressure ng magical wine, pero sinabi ng kanyang guro na isa itong maling akusasyon. Dahil doon, sinabi ng dalawang estudyanteng nanonood na nakita nilang hinawakan ng guro ang bata. Kinakabahan, napagtanto ni Hana na kasinungalingan ang lahat dahil sobrang bilis ng galaw ng bida, kaya hindi ito masusundan ng sinuman. Iniabot ang kanyang kamay, idinikta ng guro na ibigay sa kanya ang Dragon Dagger. Ngunit nakialam si Magika at sinabing nakita niya ang lahat, at inihayag na walang kahit isang daliri ang dumapo sa kanya. Kinuwestiyon pa nga ng babae kung isa ba talaga itong guro. Dahil dito, nagsimulang kabahan si Levante at naisip na baka malagot siya kung makikipagtalo pa siya. Pagkatapos ay sinabi niyang tama siguro ang Beastman dahil may espesyal na paningin ito. Sinabi naman ni Magika sa kaibigan niya na hindi niya hahayaang makalusot ang lalaking ito, kahit isa lang itong laro, at nagpasalamat si Aruto sa kanya. Sa isang palakaibigang ngiti, nagmungkahi si Levante na magsimula uli silang dalawa. Ginamit niya ang wind slash at ipinaliwanag na isa itong mataas na antas ng teknike na bumabalot ng mahika sa kanyang kamay. Mabilis na tumalon ang lalaki papunta sa target, pero nakailag ang bida. Ngunit ang mahikang ito, bukod sa pagpapalawak ng saklaw, ay isa ring atake na nagpapakalat ng mga talim ng hangin. Sa isip niya, naiintindihan ng guro na hindi siya magkakaroon ng anumang problema kahit pamamatay ang bata dahil isa lang naman itong commoner. Nagpokus ang bida na gamitin ang kanyang bilis sa mismong hangganan nito. Hinintay niya hanggang sa huling sandali, at nang walang kahirap-hirap, naiwasan niya ang lahat ng talim ng hangin. Naiinis, nagtaka si Levante kung isa lang nga ba talagang mababa ang estudyanteng ito na may isa star presence power. Inisip niya kung may tao bang kayang lagpasan ang presence power. Pero agad siyang nagbago ng isip dahil baka masama lang ang pakiramdam niya ngayon. Nang dahil doon, pinulot ng lalaki ang espadang nasa lapag. Sumugod siya sa bata habang iniisip na hindi siya pwedeng matalo.
Nang makitang pinulot ng lalaki ang espada, sinabi na lang ng bida na isa siyang taong wala ng pag-asa. Ganoon pa man, nanatiling kalmado ang lalaki dahil malapit nang matapos ang klase at ang kailangan niya lang gawin ay iwasan ang atake. Ngunit sinabi ng dalawang estudyanteng iyon na baka may ginagamit na pandaraya ang bida para maiwasan ang mga atake kaya dapat siyang maglaro ng patas. Hinawakan nilang dalawa ang mga binti ng bida habang sinasabi sa guro na ito na ang pagkakataon niya. Mabilis na sumugod ang lalaki papunta sa bata gamit ang kanyang espada. Ngunit ginamit ng bida ang kanyang lightning step at naiwasan ang atake habang inihagis papalayo ang espada. Dahil dito, natumba ang guro ng una ang mukha sa putikan at ganoon nagtapos ang klase. Sinabi naman ni Aruto na nabulag ang lalaking ito ng kasakiman at labis na pagpapahalaga sa sarili. Pagkatapos ng paalala, bumagsak ang inihagis na espada malapit sa mukha ng kanyang kalaban at naging dahilan para matakot ito ng husto. Tumingin ang bida sa isa sa kanyang mga kaklase, at sa palakaibigang ngiti, pakiusapan silang bitawan ang kanyang binti, kaya ginawa naman nila. Habang papalabas ng klase, nagkomento ang mga estudyante na kahanga-hanga si Professor Levante. Sa pagkadismaya, napagtanto ng bida na hindi na nanatili sa alaala ng sinuman ang mga aksyon niya. Habang pinagmamasdan ang kanyang mga kaklase, muli niyang naramdaman ang kapangyarihan ng mahikang nakabalot sa mundong ito. Biglang lumitaw si Magika at sinuntok ang kanyang braso. Sa isang nakakatakot na tingin, sinabi niyang napakapabaya ng kaibigan niya at hindi dapat hahayaan ang sinuman na atakehin siya mula sa likod. Bukod dito, nagbabala rin ang kanyang kaibigan na kailangang sumali ng bida sa pagsasanay niya pagkatapos ng klase bilang parusa. Mula sa malayo, pinapanood lang ni Hana ang dalawang nag-uusap. Bandang hapon, nagsasanay ang blonde gamit ang kanyang kahoy na espada habang nagtataka kung bakit walang pumuri kay Aruto. Naiintindihan ng blonde na kahanga-hanga rin ang guro, pero nagtaka kung siya lang ba ang nakakita na mas nakakaangat talaga ang bida. Sa isang pambihirang paraan, napansin din ng babae na madalas nakapikit ang bida ng maraming beses at naisip na hindi niya magagawang gayahin ito. Dismayado, nagtanong ang blonde kung dahil ba ito sa wala siyang kahit anong gift. Gayunpaman, pinili ni Hana na ihinto ang pag-iisip tungkol dito at mag-focus na lang sa pagsasanay. Nasugatan ang kanyang kamay gamit ang espada kaya nagsimulang umiyak habang sinasabing gusto niyang maging malakas. Biglang pumasok ang bida sa silid pagsasanay. Naiilang, humingi ng paumanhin ang bida habang sinasabing hindi nakikita ang in-use sign. Ngunit tinawag ng babae ang bida at nagtanong kung maaari ba silang mag-usap sandali. Ipinakilala niya ang sarili bilang Hana Colonel at sinabing kahanga-hanga ang nagawa ng lalaki dahil wala pang karaniwang tao ang nakatakas sa instruktor ng ganoon. Nagtataka, nagtanong ang blonde kung paano siya naging ganoon kalakas. Kasabay nito, nagsimulang kabahan ang bida sa buong sitwasyon dahil may 5 taon na lang ang natitira sa buhay niya at hindi niya gustong masaktan ito sa hinaharap. Habang paalis, sumagot na lang ang bida na malamang ay nagawa niya yon dahil sa kanyang pagsasanay. Bigla na lang hinawakan ni Colonel ang kamay ni Aruto kaya labis itong naguluhan. Nang mapagtanto ang ginawa, napalayo ang babae at sa sobrang hiya ay humingi ng paumanhin. Dahil doon, pinagmasdan na lang siya ng bida at naisip na hindi pa rin siya nagbabago. Walang paligoy-ligoy na tinanong ng dalagang blonde kung pwede siyang sanay ng binata. Ipinaliwanag niyang hindi man lang siya umunlad, kahit pa magagaling ang mga naging guro niya at marami na ang sumuko sa kanya. Lakas loob niyang sinabi na gusto niyang magsanay sa ilalim niya. Kinakabahang humingi ng tawad si Hana at nagtanong kung nakakaabala ba siya. Nang sandaling iyon, tiningnan ng bida ang mga sugatang kamay nito at napagtanto na ito ang landas kung saan wala siyang anumang ugnayan sa dalaga. Dahil hindi alam kung ano ang tamang hakbang, inabot na lang ng bida ang kanyang kamay at sinabing gagawin niya ang lahat para tulungan siya. Nang marinig ito, naantig siya at nagpasalamat at sinabing gagawin niya ang kanyang makakaya. Bigla na lang may sumigaw na narinig daw nila ang lahat. Si Leon pala na kanina pa nanonood sa usapan. Mabilis siyang nagpakilala sa dalaga. Nagpakilala rin si Magika at sinabi ang kanyang pangalan. At nang sandaling iyon, tinanong ng blonde kung miyembro ng maharlikang pamilya ang babae at kinumpirma naman niya ito. Pagkarinig nito ay naguluhan si Leon at sinabi lang ng kasama niya na hindi pa niya ito nababanggit noon. Habang sinusuri ang sitwasyon, nagtanong ang vampira kung katanggap-tanggap ba sa isang tulad niya ang maging maharlika. Sa inis, tinuruan na lang siya ng dalaga ng leksyon. Dahil natakot sa sitwasyon, tinanong ni Hana kung dapat ba nila siyang pigilan, pero ipinaliwanag ng bida na medyo matibay si Leon at magiging maayos ang lahat. Ipinaliwanag ng binata na noong una ay sobrang hina ng kaibigan niya, pero ngayon ay kaya na nitong ipagtanggol ang sarili laban kay Magika. Ilang araw ang lumipas, sa labas ng Euphonia, nagkita-kita ang grupo at nagsimulang galugarin ang kagubatan. Sa isang pagkakataon, nagtanong si Magika tungkol sa existence power ng bagong miyembro at sumagot itong nasa 4-star siya. Gayunpaman, ipinaliwanag niyang wala siyang anumang regalo, kaya naman nanatili lang sa ganito ang antas niya. Dahil dito, nagulat ang dalawang miyembro ng grupo at nagtanong kung imposible ba iyon, kaya nakaramdam ng kaba ang blonde.
Pinakalma ni Aruto ang kaibigan niyang vampira, pero sinabi nitong isa itong nakamamanghang bagay. Ipinaliwanag ni Leon na itinuturing ng marami ang regalo bilang talento sa pag-unlad ng tao, pero pwede itong tingnan sa ibang pananaw. Pagkatapos ay nagtanong siya kung hindi ba nalilimitahan ang paraan ng pamumuhay niya. Iginiit ng binata na ang hindi pagkakaroon ng regalo ay nangangahulugang kaya mong piliin ang sarili mong pamumuhay. Nang marinig iyon, napagtanto ng bida na tama ang kanyang kaibigan. Naantig na sinabi ni Hana na ngayon lang may nagsalita ng ganoon tungkol sa kawalan niya ng regalo. Sinabi ni Aruto na napakaganda nito kaya hindi siya makapaniwalang nanggaling ito kay Leon. Ilang sandali pa, nakarating na rin ang grupo sa dulo ng kagubatan. Dahil kuryoso, nagtanong ang blonde tungkol sa pagsasanay na gagawin nila at kung may kinalaman ba ito sa paggamit ng mga puno. Habang nakangiti, simpleng sumagot ang bida na isa itong aktual na labanan. Sinabi niyang makakalaban na ngayon ng dalaga ang mga totoong halimaw na nagpakaba naman sa kanya. Gayunpaman, iginiit ni Kolonel na imposibleng lumaban sa halimaw ngayon lalo na't nasa unang antas pa lang siya. Pero sinabi lang ng bida na hindi niya hahayaang masaktan siya. Sa pagkakataong ito, ilang goblin ang nagpakita sa paligid. Naging alerto ang grupo at sinabi ni Magica na hindi na kailangan pang umakit ng leader ng ganito karaming goblin. Gayunpaman, sinabi ni Aruto na may plano siya at ibinulong ito sa kanyang dalawang kasama. Pagkarinig nito, pareho silang sumang-ayon sa kanyang ideya. Pagkatapos ay sinimulan na ng grupo ang labanan at sumugod sa mga kalaban ang tatlong masanay sa pakikipaglaban. Mabilis na iniwasan ni Magica ang isang atake at iginiit na hindi epektibo kung isa-isahin nila itong tapusin. Dahil doon, gumawa ng malaking pagtalon ang dalaga at dinurog ang ilang kalaban pagbagsak niya. Samantala, gumamit naman ng mahika ang bida para tapusin ang mga halimaw. Walang pag-aalinlangang pinakawalan niya ang atake at madaling tinalo ang maraming goblin. Mula sa malayo, pinagmasdan lang ng blonde na dalaga ang lakas nilang lahat at sinabing nakamamangha ito. Pero isang goblin na nagtatago sa mga palumpong ang lumitaw sa likod ng baguhan para umatake. Mabilis na humarang si Aruto para protektahan siya at walang awang tinapos ang halimaw. Sa pag-aalala, tinanong niya kung nasaktan ba ang dalaga at sumagot itong hindi naman. Samantala, tuluyan namang nahuli si Leon ng mga goblin. Nang bumagsak sa lupa, humingi siya ng tulong. Tinawag naman ng dalaga ang bida, pero sumagot itong hindi siya makakatulong dahil abala siya. Agad niyang inutusan ang baguhan na iligtas ang kaibigan niya, na nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Pagkakita rito, sinabi ng bida na ayos lang ito dahil pwede siyang umatake mula sa likuran na isang ligtas na estratehiya. Napangiti ang bida dahil nangyayari ang lahat ng ayon sa plano niya. Ang plano niya ay gamitin ang kakayahan ni Leon na kunin ang atensyon ng lahat ng goblin ng walang katapusan. Sa ganitong paraan, makakatalo ng kahit isang goblin ang baguhan ng mag-isa. Nauunawaan ni Aruto na sila na ni Magica ang bahala sa iba, at ang pinakamahalaga ay makita kung may tapang si Hana na tumalo ng halimaw o wala. Habang hawak ang espada, nagsimulang manginig ang dalaga, pero agad niyang sinubukang alalahanin ang lahat ng kanyang pagsasanay para may magawa siya. Pagkatapos ay nagpasya siyang sumugod at natamaan niya ang isang goblin, pero masyadong mababaw ang hiwa para tapusin ang halimaw. Dahil sa pagharap sa kanyang kahinaan, naiinis na ang baguhan dahil hindi man lang niya maprotektahan ang kanyang kaibigan. Habang umiiyak, tinatanong niya ang kanyang sarili kung bakit sobrang hina niya. Nang sandaling iyon, tinawag ng bida si Kolonel para sabihing naniniwala siya sa kanya. Nagbigay ng kaunting kumpiyansa sa dalaga ang mga salitang iyon. Pagkatapos ay sumugod siya sa goblin habang sinasabi sa sarili na magkakaroon siya ng tapang na maging malakas basta't nasa tabi niya si Aruto. Dahil doon, muling tumama ang espada ng blonde sa kalaban. Hindi pa rin sapat ang atake na ito kaya nagpasya siyang umatake ulit. Mula sa itaas ng puno, nagpakawala ng palaso ang isang goblin para tamaan siya habang wala sa sarili. Gayunpaman, nakialam si Magica at ibinato pabalik sa kalaban ng palaso. Nang sandaling iyon, inihanda na ni Hana ang huling pag-atake. Lumukso siya ng napakataas at nagpakawala ng tumpak na atake sa goblin at tuluyan itong tinapos. Matapos ang matinding adrenaline na iyon, muntik nang himatayin ang dalaga, pero sinalo siya ni Aruto. Humingi ng tawad si Kolonel at sinabing nahihilo siya. Sumagot naman ang bida na nangyayari ang pagkahilong ito dahil sa pagtaas ng level. Nang marinig ito, hindi makapaniwala ang dalaga at napaiyak ng matindi. Dahil doon, napangiti ang bida dahil naintindihan niyang 15 taon itong hinintay ng dalaga. Sinira ni Leon ang seryosong sandali nang magtanong siya kung gaano katagal pa siyang mananatiling nakahiga roon. Nang makita ang redhead na puro bugbog na, tinanong ni Kolonel kung ayos lang ba siya. At sumagot itong hindi man lang nakakakiliti ang mga ataking iyon. Ipinaliwanag naman ni Leon na bahagi ito ng plano para tulungan siyang mahanap ang kanyang tapang. Nagmungkahi ang bida na magpahinga muna para makapagpakalma ang baguhan, pero tumanggi siya at sinabing gusto pa niyang magpatuloy. Dahil dyan, tinawag ng bida si Ru. Iniabot niya ang Dragon Bone Longsword sa baguhan at sinabing ito ay sandatang ginawa niya lalo na para sa kanya. Nabighani si Hana sa ganda ng talim ng espada.
Lumingon ang dalaga at nakitang may ilang goblin na papalapit. Ngayong mas may kumpiyansa na, sumugod ang dalaga sa mga kalaban hawak ang bago niyang espada. Pero sa isang atake pa lang, nahati na niya ang lupa sa dalawa. Nagulat ang blonde at ipinaliwanag na hindi niya kayang gamitin ng maayos ang ganoong klaseng espada. Gayunpaman, ipinaliwanag ng bida na ang mga kagamitang hawak ng isang tao ay siyang humuhubog sa kanya, at lalo pa siyang palalakasin ng espadang ito. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi kay Kolonel na maniwala sa sarili, at idinagdag pang unti-unti niyang dadagdagan ang dami ng kanyang makakalaban. Sa ganitong paraan, ipinagpatuloy ni Hana ang kanyang pagsasanay, at inubos ang ilang goblin sa loob ng kabubatan. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong ang bida kung nasaktan ba ang dalaga dahil masyado itong nagpakapagod, pero sinabi nitong ayos lang siya. Habang kuryoso, tinanong niya kung gaano kataas ang inangat ng level nito, at sinimulang suriin yon ng blonde. Pagkakita sa resulta, nagulat ang dalaga at si Aruto. Nasa ika-31 na level na siya at nakuha niya ang regalong Hero's Egg. Parehong naguluhan ang bida at ang vampira sa nakuha niyang regalo dahil ngayon lang sila nakarinig ng ganito. Gayunpaman, nagulat si Magika at inisip kung si Hana nga ba talaga ang taong kanina pa niya hinahanap. Ipinaliwanag na sa mundong ito, mayroong 6 na haligi ang mga Diyos. Ang una ay si Largo, na namamahala sa digmaan, si Diotonic, na namamahala sa buhay at pagsilang, si Zematis, na namamahala sa teknolohiya, kasama na si Gnisus, na namamahala sa kaluluwa at tadhana, at si Fortemis, na namamahala sa hustisya at kaayusan. Samantala, ang ika-6 na haligi naman ay tumutukoy sa pangunahing Diyos ng tribo ng mga Ardilya, si Amano Irihoja, na namamahala sa kalikasan. Si Magika ang prinsesa ng tribong iyon, kaya naman nakatanggap siya ng banal na orakulo mula sa Diyos na si Amano Irihoja kasama ang bayani na magbabago sa mundong ito. Sa ganitong paraan, binigyan siya ng misyong hanapin ang nagtataglay ng regalong iyon at gawin itong kanang kamay niya. Patuloy niya itong ginagawa mula pa noong makilala ng dalaga si Aruto at magsimulang maglakbay kasama nito. Ngayon ay nakita na ng dalaga na nahanap na rin niya ang bayaning tinutukoy. Iniisip ng maharlikang babae na ang katotohanang isa pa siyang itlog ay gawa ng Diyos na si Fortemis. Sinasabing ang simbahan ng Fortemis ang may pinakamaraming tagasunod sa mundo, at sa ganitong paraan ay naimpluwensyahan ang kaharian ng Euphonia kung saan naroon ang grupo. Upang protektahan ang hustisya at kaayusan, pupuksain ng simbahan ang anumang nilalang na nagiging hadlang sa kanila. Ayon sa teorya ni Magika, ang dahilan kung bakit selyado ang regalo ni Hana ay malamang dahil ang kapangyarihang iyon ay isang balakid kay Fortemis. Para makumpleto ang teorya, naisip din ng dalagang Ardilya na si Aruto ang sumira sa selyo. Kaya naman, nauunawaan niya na ang pagsunod sa binata ang tamang desisyon, at ngayon ay mapipisa na niya ang itlog na ito. Biglang tinawag siya ng bida at tinanong kung may ideya siya kung ano ang itlog na ito. Sumagot si Magika na wala dahil alam niyang masyado pang maaga para masabi ito. Pag-iba ng usapan, nagtanong ang baguhan kung pwede na siyang umuwi dahil bukang liwayway na. Sinabi niyang mag-aalala ang kanyang mayordomo, at sumang-ayon si Aruto, na nagsabing tumaas na ng higit pa sa sapat ang kanyang level. Dahil doon, sinabi ng dalaga na may hihilingin siya sa bida. Nahihiya siyang inanyayahan ang binata sa kanyang bahay. Pumayag naman si Aruto at sinabing mas mabuti kung siya na mismo ang magpapaliwanag kung bakit ito ginabi. Nang sandaling iyon, naalala ng bida na sa nakaraan niyang buhay, inihatid niya si Hana pauwi at noong panahong iyon ay labis na nagalit ang mayordomo dahil nasaktan ang dalaga. Pagsapit ng ilang sandali, nakarating ang dalawa sa mansyon, at naisip ni Aruto na napakaganda ng bahay, kahit na ilang beses na niya itong nakita. Ipinaliwanag ni Kolonel na ang unang pinuno ng kanilang pamilya ay isa sa mga nagtatag ng kaharian ng Euphonia. Lahat ng sumunod na pinuno matapos ang lalaking iyon ay pambihira at gumanap ng iba't ibang mahahalagang tungkulin sa bansang ito. Nagtanong ang binata kung siya ang susunod sa kanila at sumagot ang baguhan na. Sinabi niyang ito ang dahilan kung bakit malaking problema ang kanyang kakulangan sa kakayahan. Makalipas ang ilang sandali sa silid, pinaghintay ng dalaga ang bida sandali. Nang sandaling iyon, lumingon ang bida sa gilid at sinabing pwede nang lumabas ang nagtatagong mayordomo. Pagpapakilala ng lalaki, ang pangalan niya raw ay Clean, nagtatrabaho siya bilang punong mayordomo ng pamilya kolonel, at nangahas siyang obserbahan ang binata. Tinanong ni Aruto kung may pribadong kailangan ang mayordomo, at sinabi ng lalaki na nakakatulong ang mabilis na intuwisyon ng binata. Nang diretsuhin, tinanong ni Clean kung ano ang layunin ng bida sa paglapit kay Lady Hana. Sinabi ng lalaki na may humigit kumulang 30 kaklase sa class E at tinanong kung bakit siya pa mismo ang pinili ng binata. Batid ni Aruto na hindi niya pwedeng sabihing nagkataon lang ito dahil alam ng lahat na mula sa pinakamataas na maharlika ang pamilya kolonel. Bilang sagot, sinabi ng bida na nakaramdam siya ng koneksyon sa dalaga dahil wala rin itong regalo. Ipinaliwanag niyang isa star lang ang kapangyarihan niya, kaya naman naiintindihan niya ang pakiramdam ng mga walang-wala. Pagkarinig doon, sinabi ni Klein na siguradong maraming hirap ang pinagdaanan ng binata.
Habang naghahain ng tsaa, sinabi ng mayordomo na mas madalas nang ngumiti ang dalaga nitong mga nakaraang araw at siguradong dahil ito kay Master Aruto. Nakangiting sinabi ng lalaki na nagpapasalamat siya sa binata dahil doon. Pag-iba ng usapan, nagtanong si Klein kung anong klaseng relasyon ang gusto ng bida na magkaroon sila ni Hana sa hinaharap. Nang sandaling iyon, naalala ng bida ang mga sandaling kasama niya ang kanyang minamahal. Gayunpaman, sumagot siya na sana ay maging mabuting magkaibigan silang dalawa. Dahil doon, natapon ng mayordomo ang tsaa sabay tawag sa binata na isa siyang pasaway. Habang may hawak na kutsilyo, tinawag siya ng lalaki na hamak na pesante at pinagsabihan siyang huwag masyadong magmataas. Sinabi ng lalaki na kahangalan ang relasyong ito at binalaan ang binata na huwag na muling lalapit kay Lady Hana. Sa isip ng bida, nagulat siya sa biglaang pagbabago ng ugali ng mayordomo. Ito ay eksaktong nangyari noong nakaraan niyang buhay kung saan nasaktan niya si Hana at nagalit ang lalaki. Naiintindihan niya na tila kinokontrol ng isang hindi nakikitang bagay ang mga emosyon, na ito ang kapangyarihan ng mahika na isinumpa ni Fortemis sa mundong ito. Alam ng bida na masama kung mananahimik lang siya dahil mauulit lamang ang kanyang nakaraang buhay. Dahil doon, biglang naglaho ang binata mula sa sofa sa isang kisapmata. Mula sa malayo, nagtanong siya kung bakit hindi siya pwedeng lumapit kay Miss Hana. Bilang tugon, sinabi ng mayordomo na ang paglapit sa isang pesante ay itinuturing na pagkawala ng dignidad ng bahay ng duke. Sinabi rin niya na level 1 lang ang existence power ng binata at nagtanong kung may mas nakakahiya pa ba roon. Sa pagganti, sinabi ni Aruto na ang nawawalan ng dignidad ay ang lalaki mismo. Ipinaliwanag ng binata na lumakas si Miss Hana sa pamamagitan ng pagsasanay at makakakuha siya ng magandang pwesto sa Class A. Sa matinding galit, tinanong ng bida kung ano ang nagawa ng mayordomo para sa dalaga sa loob ng 15 taon na iyon. Sinabi ni Aruto na walang ginawa ang sinuman sa kanila dahil nanatili siya sa level 1 ng ganoong katagal nang hindi sinusubukang lumakas para lang magpanggap. Mabilis na nagsimulang tumalon ang bida mula sa isang gilid ng kwarto papunta sa kabila. Sinabi niyang may 5 mayordomo sa kwartong ito habang ipinapakita ang kanyang mga armas. Sinabi ng binata na mukhang si Klein ang pinakamalakas na mayordomo, ngunit limitado lang ang pagsasama-sama ng lakas nila. Tinanong ng binata kung paano pipigilan ng lahat ng mayordomo ang laban kung mangyari ito. Tinanong niya kung mapipigilan ba siya ng mga mayordomo gamit ang dignidad ng duke o anumang katulad niyon. Nang sandaling iyon, pumasok si Kolonel sa kwarto, humihingi ng paumanhin sa pagkaantala, at sinabing siya na ang maglilibot sa kanila sa bahay. Tinanong ng mahalikang babae kung bakit nasa kwarto ang mayordomo. Nakangiting sinabi ng bida na nag-uusap lang silang dalawa. Habang tumatayo, sinabi ng binata na sana ay magkita ulit sila ng mayordomo at sumang-ayon naman ang lalaki. Habang naglalakad sa pasilyo, naunawaan ng bida na maaaring husgahan siya ng mga tao na parabang may masama siyang intensyon sa bahay ng duke. Sa paraang ito, alam ng bida na ito lang ang paraan para maramdaman nilang lahat ang panganib na parating. Dahil sa trahedya ng kanyang nakaraang buhay, silang lahat ay napuksa at maaaring naging iba ang sitwasyon kung naghanda sila. Biglang tinawag ni Hana ang kanyang master at sinabing nakakapanibago na makita siyang lutang. Saka binuksan ng dalaga ang pinto para ipakita ang kwarto. Nagulat ang bida dahil sa nakaraan niyang buhay, hanggang sa kwarto lang siya ng mga bisita nakarating. Ngunit nagbabala ang dalaga na, sa totoo lang, ito ang kwarto niya. Idinagdag pa niya na kaugalian ng mga maharlika na anyayahan ang malalapit nilang kaibigan sa kanilang kwarto at ginawa niya yon upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ipinaliwanag ni Aruto na nagsumikap ang dalaga na lumakas at tinulungan lang niya ito ng konti. Pagkarinig doon, ngumiti si Kolonel, sinasabing alam na niyang iyon ang isasagot nito. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon na parabang gusto na niyang umamin ng nararamdaman. Nang mapagtanto ang sitwasyon, naalala ng bida na noong nakaraan niyang buhay, si Hana ang umamin at hiniling na makipag-date sa kanya. Kahit na gusto niya yon, batid ng bida na hindi niya maaaring tanggapin ito sa buhay na ito. Alam ng bida na kung tatanggapin niya ang pag-amin, lalo siyang mapapalapit dito at magsisimulang mangarap ng masayang kinabukasan. Sa paraang iyon, baka maulit lang ang trahedya. Sa kaba, sinabi ng binata sa kanyang sarili na kailangan niyang tumanggi para na rin sa kabutihan nito. Saka nagsimulang maghanda si Kolonel para mag-ipon ng lakas ng loob. Habang nakapikit ang mga mata, nagtanong siya kung ayaw ba ng bida na maging matalik niyang kaibigan. Labis na nagulat ang bida sa pag-aming ito. Pagkarinig doon, napaluhod sa sahig si Aruto dahil sigurado siyang aamin ng pag-ibig ang dalaga. Nalito ang blonding dalaga nang makita ito. Biglang tumayo ang binata at sinabing tatanggapin niya ang alok. Pagkarinig sa sagot na yon, labis na sumaya ang dalaga at nagpasalamat sa kanya. Naisip ni Kolonel na sabihin sa bida na maging kasintahan niya, ngunit naiintindihan niyang hindi na kailangang madaliin yon. Nang malapit na sa labasan, nagpasalamat ang blonding dalaga sa lahat. Habang naglalakad sa pasilyo, may nakapukaw ng atensyon ni Aruto. Ito ay isang kumikinang na espada. Ipinaliwanag ni Kolonel na ang espadang ito ay gawa sa isang napakabihirang mineral na tinatawag na orichalcum.
Sinasabing ginawa raw ang espadang ito para sa unang pinuno ng pamilya matapos ang digmaan ng mga Diyos. Sinabi rin ng maharlikang babae na isa itong pamana ng pamilya na wala pang nakakagamit hanggang sa ngayon. Ipinaliwanag niyang may inilagay na selyo o limitasyon sa espada. Nagpataw ng limitasyon na lalaban lang ito upang protektahan ang lahat ng mahalaga sa mundo, at dahil doon, hindi na ito nagamit ng itatag ang bansa. Sinabi ni Aruto na ang dahilan nito ay dahil ang pagprotekta sa sariling bansa ay nangangahulugang hindi mo mapoprotektahan kung ano ang mahalaga sa ibang mga bansa. Pag-iba ng usapan, tinanong ng blonding dalaga kung ayaw ba niyang magpaiwan para sa hapunan, ngunit tumanggi ang bida sa alo. Ipinaliwanag ni Aruto na magiging problema kapag nanatili siya sa bahay na iyon hanggang gabi dahil isa siyang pangkaraniwang mamamayan. Bago magpaalam, lumapit ang bida sa dalaga at sinabing mula ngayon, matalik na silang magkaibigan. Habang umaalis, alam ng bida na 7 oras na lang ang natitira bago ang kamatayan ni Hana. Ilang sandali pa, nakarating ang bida sa inuupahang tuluyan at tinanong si Ru kung naibenta na ba ang mga magic stone. Bilang tugon, inihagis lang ng slime ang mga barya sa paligid ng kwarto. Masaya sa benta, sinabi ng binata na kailangan niyang sabihan sina Magica at ang iba pa na dumaan para makita si Hana. Saka inutusan ng bida ang kanyang kaibigan na pumunta sa kwarto ni na Leon o Magica sa gabing iyon. Sabi niya may kailangan siyang gawin ng mag-isa. Biglang umiyak ng matindi ang maskot dahil matagal na silang hindi nagkakausap ng masinsinan na silang dalawa lang. Makalipas ang ilang sandali, gabi na, nasa may bintana ang bida habang umiidlip si Ro. Napagtanto ng bida na dumating na sa wakas ang tamang oras. Alam niyang malapit nang magtungo ang lalaking iyon sa bahay ng mga kolonel at lilitaw si Gamigin sa daang iyon. Ito ang dahilan kaya pinili ng bata ang kwartong ito. Nang oras na iyon, binuksan niya ang status screen at inisip kung matatalo ba niya si Gamigin sa ganitong stats. Nanginginig ang mga kamay na inisip ng bida ang posibilidad na mabigo siyang muli. Pero sabi niya hindi siya pwedeng maduwag at wala ng kwenta kung iisipin pa niya ito ngayon dahil ang tangi na lang niyang magagawa ay lumaban. Nang gabing iyon, nasusunog ang bahay ng pamilya kolonel. Desperadong tumakbo ang bida papunta sa mansyon. Pagdating niya roon, nakita niya ang nakatalukbong na lalaki na kaharap ang mayordomo. Sinabi ni Gamigin na kailangang mamatay ni Hana dahil sa utos ng hari. Sa takot, tinanong ng mayordomo kung bakit ito ginagawa ng lalaki, at kung ganito ba talaga gumalaw ang isang general ng Euphonia. Pang-insultong sagot ng kontrabida, ang 12 general ng Euphonia ang ehekutibong puwersa na naglilingkod sa hari. Nakangiting sinabi ni Gamigin na utos ito ng hari, isang bagay na ganap na lehitimo. Sa gulat, tinanong ng ina ni Hana kung bakit ipinag-utos ng hari ang kamatayan ng kanyang anak. Habang binubunot ang kanyang espada, sinabi ni Klein na hindi niya palalampasin ang ganoong utos. Sumugod ang lalaki at sinabing wala siyang ititirang awa sa kanyang kalaban. Ngunit pinigilan ang kanyang espada ng isang daliri, isang malinaw na referensya sa laban ni Ichigo kay Aizen. Inilapit ng general ang kanyang kamay sa mukha ng mayordomo at pinaslang ito gamit ang kanyang mahika, sabay sabing wala man lang siyang naramdaman sa laban na iyon. Mula sa likod ng puno, pinapanood lang ng bida ang lahat habang nanginginig sa takot. Nang oras na iyon, lumapit ang nakatalukbong na lalaki sa pamilya para tapusin ang kanyang misyon. Tapos sinabi ng babae sa kanyang anak na magiging maayos ang lahat at poprotektahan niya ito. Nakaunat ang mga braso, sinabihan ng maharlikang babae ang general na huwag nang lumapit pa at tinanong kung layunin ba nitong wasakin ang bahay. Sumagot siya na magiging ligtas ang bahay sa hinaharap at ang plano sana ay ubusin ang buong pamilya, ngunit pumayag si Chief Colonel sa kasunduan. Ibinunyag ni Kimijin na isinakripisyo ng ama ng pamilya ang kanyang walang silbing anak para iligtas ang kanyang sarili. Pagkatapos ng rebelasyon, simpleng tinapos ng lalaki ang buhay ng ina gamit ang isang tira. Pagkakita sa ina niyang nakabulagta sa lupa, nagsimulang mawalan ng pag-asa si Hana. Gustong-gusto naman ng general na nakikita ang bakas ng takot sa mukha ng kanyang target. May nakakakilabot na ngiti, lumapit ang lalaki at nagtanong kung totoo nga bang nag-i-exist ang mga tao. Dahil para sa kanya, parang walang sariling desisyon ang mga tao sa mundong ito, na baka mga ilusyon lang sila na nilikha ng mahika ng Diyos. Sinabi ng lalaki na gumawa siya ng iba't ibang eksperimento, pero wala siyang anumang malinaw na napagtanto. Hawak ang mukha ng kanyang target, tinanong ng general kung isa ba siyang ilusyon o isang taong tulad niya. Nanginginig ang boses na sumagot si Kolonel na isa siyang tao. Nag-iba ng ekspresyon, nagtanong si Gamijin kung sinong nagsabing pwede siyang magsalita. Habang pinipigilan ang mga kamay ng babaeng blonde, sinabi ng lalaki na kinakausap niya ang kaluluwa. Walang pag-aalinlangan, binigyan ng general ng nakamamatay na sumpa ang dalaga. Nang oras na yon, lumitaw ang bida at tinatawag ang kanyang kaibigan. Naiinis na lumingon ang nakatalukbong na lalaki at sa huli ay naparalisa ang katawan ng bata. Mabilis na lumapit ang general sa bata. Tinitigan siya ng maigi sa mga mata, sinabi niyang hindi makakaalis ng buhay ang binata sa lugar na ito. May 2 bolang enerhiya sa kanyang mga kamay, sinabi ng general na nararapat mamatay ng 1,000 beses ang bata.
Ngunit, napagtanto agad ng nakatalukbong na lalaki na hindi niya pwedeng patayin ang isang taong walang koneksyon sa pamilya kolonel. Sinabi lang niya na magiging tagamasid niya ang binata, at ngayon ay tatapusin na niya si Miss Hana. Sa paraang ito, hahalo ang sakit na nararamdaman nito sa kawalan ng pag-asa ng bida, at dahil dito makakaramdam si Gamijin na parang isa siyang tunay na tao. Nawala ng pag-asa ang bida, ngunit komento ng kontrabida na ang presensya ang batas sa mundong ito, isang prinsipyong nilikha ng mga Diyos. Hawak ang isang malaking bolang enerhiya sa kanyang mga kamay, sinabi ng general na mahina ang presensya ng bata, at dahil doon, wala siyang magagawang kahit ano para pigilan ito. Pagkatapos ay walang awang tinapos ng lalaki ang kanyang target, at nakumpleto ang kanyang misyon. Komento niya na nakakadismaya ito, dahil wala man lang siyang naramdaman. Tapos nilapitan niya ang bata at binigyan ng malakas na sipa kaya tumalsik ito palayo. Habang nakabulagta sa lupa, naiintindihan ni Alto na kasalanan niya ang lahat ng ito. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan si Hana sa isang sapa na parang kinitil ang sariling buhay. Sinubukan ng mga tao na pagtakpan ng insidente para hindi masira ang dangal ng pamilya, kaya naman gumawa pa sila ng peking sulat na parang galing sa kanya. Pagbalik sa kasalukuyan, nakatitig ang bida sa bintana dahil isang oras na lang ang natitira bago mamatay ang blonde na dalaga. Biglang may anino ng isang lalaki na lumitaw sa kalsada. Lumapit ang bata sa kanya at nagpakilala bilang isang simpleng magsasaka na nagngangalang Alto. Nang oras na yon, tinanong ng bata kung ang lalaki ba ay si Gamijin Sosu. Kinumpirma ng lalaki na siya nga iyon at sinabihan ang binata na umalis dahil napakaabala niyang tao. Ngunit sinabi ng bida na hindi iyon maaari at nandito siya para pigilan ang isang kahangalan. Nag-iba ng ekspresyon, ipinaliwanag lang ng general na nagpapatupad siya ng utos mula sa hari at papatayin niya ang sinumang hadlang. Nang oras na yon, nagsimulang manginig si Alto dahil sa pagbabanta ng kanyang kalaban. Mabilis na lumapit ang lalaki at nagsimulang magpakawala ng sunod-sunod na atake gamit ang kanyang tungkod. Naiinis na nagtanong siya kung walang alam sa kanyang lugar ang isang hamak na tao. Pagkakita sa galit na titig ng binata, lalong naiinis ang nakatalukbong na lalaki. Sa tindi ng galit, nagpakawala siya ng malakas na atake sa bida, dahilan para bumagsak ito sa kinatatayuan. Habang papalapit, komento ng general na may mga bata talaga na sadyang matitigas dahil kahit isang dampi lang ay kaya na silang wasakin. Gayunpaman, ipinakita ng bida na maayos lang siya at itinutok ang kanyang punyal kay Sosway. Gulat na gulat ang lalaki sa lakas ng bata. Nang oras na yon, nakuha ni Alto ang resistance ng hindi pagkakapantay-pantay at tuluyan ng tumaas sa dalawang bituin ang kanyang presence level. Ngunit nagawang sanggain ng kanyang kalaban ang pag-atake gamit ang isang uri ng magic shield. Nagulat ang lalaki dahil hindi dapat nakakagalaw ng ganoon ang isang bata na may 1-star na existence power. Sa isip niya, naiintindihan ni Alto na nagawa niyang makibagay sa pagkakaiba ng existence power dahil maraming taon siyang nagsanay kasama sina Rishan at Majika. Bukod pa rito, tumaas ang kanyang existence power na hanggang sa puntong iyon ay itinuturing na hindi na mababago sa mundong ito. Ito na siguro ang kapangyarihan ng natural na abilidad na tinatawag na creation na nagawang gisingin ng bida. Sabi ng general, hindi niya alam kung anong panlilinlang ang ginamit ng binata, pero hindi iyon makakapagpabago sa magiging kalabasan. Nang oras na yon, naghagis siya ng spell papunta sa bata. Naiwasan ni Alto ang mga atake at naramdaman niyang gumaan ang kanyang katawan at napagtanto rin niyang mas marami siyang mailalabas na mana kaysa dati. Sa ganitong paraan, kaya niyang magpakawala ng anumang mahika para protektahan ang mga taong mahal niya. Sa pagkakataong iyon, naglunsad si Alto ng atake na pinagsama-sama ang 4 na elemento, apoy, yelo, hangin, at tubig. Nang makita ito, natulala ang nakatalukbong na lalaki. Alam ng bida na hindi mahinang kalaban ito, at dahil dito, nagdesisyon siyang tapusin ang lahat sa isang tira lang. Bilang tugon, naglunsad ang general ng madilim na atake papunta sa bata. Nagsalpukan ang 2 spell, at dahil doon, nawala ng bisa ang 4 na atake ng bida. Sa pag-asang mananalo pa rin, ginamit ng bida ang kanyang water sphere. Lumikha ng ambon ang ataking ito sa paligid ng labanan. Lumitaw na parang ninja, pumunta si Alto sa likod ng kanyang kalaban na may hawak na punyal. Ngunit, madaling naiwasan iyon ng lalaki. Komento ni Sosu, mag-aalala siya kung mamaliitin ng bata ang 12 general. Kinabahan naman ng bida dahil sa bilis at liksi ng nakatalukbong na lalaki. Kahit ganoon, napagpasyahan niyang huwag nang palampasin ang susunod na pagkakataon at sumugod sa kalaban. Sa pagkakataong ito, nakaiwas ang lalaki pero muntik-muntikan na. Dahil ayaw mag-aksaya ng oras, nilikha ni Gamijin ang kanyang dam sa palibot ng kanyang sariling katawan. Ang dam na ito ay isang sensory net na may mataas na kalidad ng mana, kaya naman nararamdaman niya ang anumang galaw o daloy ng mana ng isang tao. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Alto papunta sa dam at bahagyang pumasok dito. Dahil doon, inanunsyo ng general ang katapusan ng bata at nagpakawala ng atake papunta rito. Ngunit biglang nag-iba ang direksyon ng atake. At pagkatapos, mabilis na lumapit ang bida.
Nalilito, iniisip ng lalaki kung paano ginawa ng binata yon dahil wala naman siyang naramdamang pag-activate ng mahika. Hawak ang punyal, idineklara ni Alto na ito na ang katapusan. Gayunpaman, sa halip na ang kalaban ay isang poste ang natamaan ng binata. Sa sandaling iyon, tinanong ng lalaki ang binata kung ano ang ginawa niya para baguhin ang direksyon ng atake. Ipinaliwanag na isa itong uri ng hack na inihanda ng bida para sa labang ito. Gumamit ng usok ang bida para lituhin ang paningin ng kalaban upang madala siya sa inihandang pwesto. Ngunit nabigo ang plano niya dahil lang sa layong isang hakbang. Hindi makapaniwala ang binata at naisip na wala na siyang pag-asang manalo simula pa lang kung isa itong panghihimasok ng Diyos. Sa paglalahad ng kanyang mga plano, sinabi ng lalaki na ang utos ng Diyos na si Fortemis ay puksain ang Heros Egg sa lalong madaling panahon. Pagkarinig noon, nagulat si Aruto at nagtaka kung paano nalaman ng nakabalabal na lalaki ang tungkol sa natural na regalo ni Hana na lumabas lang ngayong araw. Dahil na curious, tinanong ng bida kung may alam ang general tungkol sa Heros Egg. Dahil doon, tinanong ni Solsu kung narinig na ba ng binata ang tungkol sa natural na regalong tinatawag na Hero. Isa itong phantom gift na lumilitaw minsan sa bawat 100 taon at karaniwang lumalabas bago ang isang malaking digmaan. Ipinaliwanag niyang ito ang pinakamalalang regalo dahil ang mismong presensya nito ay nagdudulot ng kaguluhan sa mundo. Ang plano ng Diyos na si Fortemis ay putulin ang binhi ng kaguluhan mula sa pinagmulan habang isa pa lang itong itlog. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki na sa totoo lang, isa lamang siyang ahente na nagpapatupad nito. Sa pagganti, tinanong ng bida kung posibleng kabaligtaran ito. Tinanong niya kung posibleng ipinanganak ang bayani dahil may nangyayaring alitan, kaysa sa may nangyayaring alitan dahil lumitaw ang isang bayani. Pagkarinig dito, tinanong lang ng general kung may basihan ba ang binata na sabihin yon at sumagot siyang wala. Sinabi ni Solsu na gusto niya ang ugali ng bata, pero hindi raw makatuwirang makipagtalo ng walang teorya. Habang nababalutan ng mahika ang kamao, sinabi ng lalaki na oras na para tapusin ito at sumugod sa binata. Muntik nang tamaan ang bida, pero naiwasan niya ang atake. Habang sinusubukang patamaan ang kalaban, sinabi ng general na wala siyang naramdaman sa binata. Sumugod ulit si Solsu at malakas na sinuntok ang lupa. Pagtingin sa gilid, nakita ng lalaki ang bida na naglalabas ng napakalakas na enerhiya. Sa gulat, na-realize ng nakabalabal na lalaki na nag-iba na ang paligid. Walang pag-aalinlangan, sinuntok ng binata sa mukha ang mage kaya tumilapon ito. Nagsimulang magpaulan ng mabilis na mga suntok at sipa si Aruto at tinapos ito ng isang napakalakas na tira. Habang nakahandusay sa lupa, sinabi ng general na imposible ito. Habang gumagapang, napagtanto niyang nagbago ng lubusan ang mga galaw ng binata. Lumapit si Aruto at nilagyan ng kaunting mahika ang kanyang daliri. Dahil sa enerhiyang iyon, bumigat ang pakiramdam ng general dahil ito ay gravity magic. Habang nadudurog sa bigat ng puwersa, nagtanong ang lalaki kung bakit kaya ng batang mamaster ang mahikang iyon gayong siya ay hindi. Biglang napagtanto ng nakabalabal na lalaki na, sa totoo lang, ginagamit pala ng bida ang gravity magic sa sarili niya sa buong oras na iyon. Pagkatanto rito, nagalit ang lalaki at sinabing hinding-hindi niya mapapatawad ang bata. Agad siyang nag-ipon ng napakalaking dami ng mana. Sinabi ng general na ang wand na ito ay gawa sa buto ng Lich King at Orichalcum, at ito ang pinakamagandang teknolohiya ng kaharian. Dahil wala ng kontrol, sinabi ng lalaki na ang ataking ito ay magdudulot ng matinding pinsala sa paligid. Sinabi ng nakabalabal na lalaki na wala siyang pakialam kung maapektuhan man ang kanyang katayuan dahil hindi niya papatawarin ang taong nanlait sa kanya. Nang makita ang hindi kapanipaniwalang laki ng enerhiya, nagdesisyon ang bida na tumakbo para iligtas ang sarili. Walang awa, pinakawalan ni Solsu ang attacking lamentation of the setting sun at sinira ang maraming bahay sa paligid. Pagkatapos ng matinding pinsalang iyon, bumaba sa lupa ang lalaki. Pagod na pagod siya dahil gumamit siya ng malaking dami ng mana para lang atakihin ang isang hamak na karaniwang tao. Nagplano pa naman ang general na magtipid ng mana para sirain ang pamilyang kolonel dahil nakarinig siya ng balita tungkol sa isang magaling na butler sa mansyon. Bigla niyang nakita ang bida na papalapit kaya tinanong niya kung paano itong nakaligtas. Gayunpaman, halos hindi nakatakas ang bida at kinailangan niyang gamitin ang lahat ng defense mechanism na inihanda niya. Sa ganoong paraan, naiwasan ng binata ang buong lakas ng sanay tatamang atake. Tadtad ng sugat, naintindihan ni Aruto na malamang patay na siya kung may sapat pang mana ang kanyang kalaban. Dahil corner na, sinabihan ng lalaki ang binata na lumayo at binato niya ito sa ulo. Kahit na ganoon, nagpatuloy pa rin sa paglakad ang bida dahil walang-wala ang sakit na yon kumpara sa pinagdaanan ni Hana. Paglapit niya sa general, sumang-ayon si Aruto na mas mababang tao nga siya. Gayunpaman, sinabi niyang lalabanan niya ang tadhana para protektahan ang mga mahal niya. Pagkatapos, sa simpleng headbutt, nagawang patumbahin ng bida si Solsu. Pagkakita sa lalaking walang malay sa harapan niya, hindi na nagsayang ng oras ang bata at kinuha ang kanyang punyal. Sa bugso ng adrenaline sa kanyang katawan, sinabi ng bida sa kanyang sarili na kailangan niya na itong tapusin. Alam niyang malamang magiging banta pa rin ang baliw na ito sa buhay ni Hana.
Bukod pa roon, alam din ng binata na nanalo lang siya dahil sa element of surprise, at sa susunod ay hindi na siya magiging kasing swerte. Kahit na alam niya ang lahat ng iyon, nag-aalangan pa rin ang bida kung ano ang dapat gawin. Bigla na lang may tumawag sa kanya na master. Dumating si Leon sa lugar at nagtanong kung ano ang nangyari. Pero pagtapak niya sa lupa, napilipit ang sakong ng vampira at nasaktan ng matindi. Pagkakita sa kaibigan, nagbago ang isip ng bida at nagdesisyong itago ang punyal. Hindi nagtagal, nagawa ng lalaking may pulang buhok na itali ang mage sa isang bato. Sa inis, sinabi ni Leon na hindi niya mapapatawad ang isang taong nagtangkang kumitil ng buhay ng iba dahil lang sa napakababaw na dahilan. Sumang-ayon si Aruto pero sinabing hindi niya magawang tapusin ito. Kinonsola siya ng lalaking may pulang buhok at sinabing iba ang pagpatay sa tao kumpara sa pagpatay ng halimaw. Sinabi rin niyang nakagawa si Gamazin ng matinding pinsala kaya ang gobyerno na ang gagawa ng nararapat na hakbang. Dahil doon, sinabi ng vampira na nakakabilib na natalo ng master ang isa sa 12 general. Gayunpaman, ipinaliwanag ng binata ang sitwasyon at sinabing maaaring naging ibang-iba ang resulta ng laban. Isa sa mga dahilan kung bakit siya nanalo ay ang pagtaas ng kanyang existence power. Ang pagtaas ng kapangyarihan niya ng isang star ay nagdulot ng malaking pag-angat sa kanyang status. Napakalaki ng pagkakaiba na naisip ng bida na hindi sana siya makakaligtas kung nanatili lang siyang isa star. Nag-alala ang lalaking may pulang buhok at tinanong kung ayos lang ang kanyang master, kaya sumagot siyang nag-isip lang siya. Para maiba ang usapan, tinanong niya kung sumama ba si Magika, at pagkarinig doon ay nagulat ang vampira. Ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na nauna pang umalis ang babae kaysa sa kanya mula sa inn. Nagtaka si Aruto at tinanong kung saan siya pumunta, pero sinabi ng vampira na magiging maayos lang siya. Biglang nakaramdam ng panganib ang bida. Agad niyang itinulak ang lalaking may pulang buhok. Isang kidlat ang dumaan sa gitna nilang dalawa at sumabog sa lupa. Ang nagpakawala ng atake ay walang iba kundi si Citri. Dahil napakabilis makalimot, tinanong ni Leon kung sino ang babae. Bilang sagot, sinabi ng babae na tinulungan niya silang ibenta ang mga bahagi ng dragon. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Citri Justice, isa sa 12 general ng Euphonia at huwes ng Justice Committee. Dahil doon, tinawag ng huwes ang lalaking may pulang buhok na tanga, at bilang ganti ay ininsulto ng lalaki ang buhok nito. Nag-away ang dalawa na parang mga bata. Para maiba ang usapan, ipinaliwanag ng babaeng hindi siya pumunta doon para makipagtalo sa isang hangal na commoner. Diretsahan niyang ibinunyag na pumunta siya doon dahil sa bida. Walang paligoy-ligoy na sinabi ng babae na kinikilala niya ang binata bilang isang kasamaan. Sa galit, sinabi ng lalaking may pulang buhok na si Gamazin ang sumira sa kalsada at wala talagang ginawang mali ang kanyang master. Sumang-ayon si Citri at sinabing aalisan ng posisyon ang nakabalabal na lalaki at makakatanggap siya ng karampatang parusa. Gayunpaman, sinabi niyang walang halaga yon dahil ang misyon niya ay puksain ang mga itinuturing na masama ng kanyang Diyos. Pagkatapos ay idineklara ng babae na hinahatulan niya ang binata bilang isang kriminal sa ngalan ng Judicial Justice Committee. Walang pag-aaksaya ng oras, sinugod niya ang bata gamit ang kanyang espada. Pero humarang ang vampira para pigilan ang atake at tinanong kung trabaho ba ng isang huwes ang pumatay ng mga inosenteng tao. Habang umaatras, napangisi ang babae at sinabing akala niya'y maskulado at walang utak ang lalaki, pero mayroon din pala itong galing. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Aruto na binalaan ang kaibigan tungkol sa sandata ng general. Gayunpaman, mahina ang ulo ng lalaking may pulang buhok kaya hindi niya ito pinansin. Sumugod si Aruto at tumama ang kanyang atake sa buhok ng kalaban. Pagkakita noon, nag-alala ng husto ang bida. Habang nakapikit, direktang inatake ng huwes ang braso ng lalaki, ngunit walang naramdaman ang vampira dahil tuluyan na niyang na-master ang pain resistance. Gayunpaman, nagtamo ng malubhang sugat ang kanyang braso, kaya siya ay napaluhod. Naguluhan ang lalaki dahil hanggang sa puntong iyon ay na-master na niya ang pain resistance. Dahil doon, ipinaliwanag ng bida na ang espada nito ay ang reliable justice. Sabi rin niya na masangat ang kakayahan ng kaibigan niya kaysa sa kalaban. Pero ang dahilan kung bakit hindi siya manalo ay dahil nag-a-activate ng sumpa ang artifact ng judge kapag tinamaan ang may-ari nito ng mas malakas na tao. Dahil dyan, sinadya ng babae na magpa-atake. Kaya bilang kapalit, nawala ng bisa ang pain resistance. Tinanong ni Leon kung hindi ba sapat ang isang tira para mapabagsak siya. Iginiit ni Aruto na matindi na ang epekto nito kahit kaunting buhok lang ang naputol, at kapag nakatanggap siya ng mas malakas na atake, baka ikamatay niya ito. Kapag mas malakas ang isang tao, mas magiging mahirap talunin ang judge. Sa sobrang gulat, napaisip ang lalaking may pulang buhok kung paano niya tatalunin ang ganoong klaseng kalaban. Sinabi ni Citri na parang ang daming alam ng bata tungkol sa artifact niya kahit na hindi pa naman niya ito nagagamit sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ng bida kung naglaban na ba silang dalawa noon sa nakaraan nilang buhay. Nang marinig iyon, nainis ang babae dahil inakala niyang isa itong panlilinlang para magpatagal ng oras. Biglang may sumabog sa di kalayuan.
Nagulat ang bida at na-realize niyang nagmula ang pagsabog sa mansyon ng pamilya Kolonel. Dahil doon, niyaya ni Aruto ang kaibigan niya na pumunta sa mansyon para tingnan kung anong nangyayari. Pero isang nakakapasong kidlat ang lumitaw mula sa pinagmulan ng pagsabog. Sa kalituhan, napagtanto ni Aruto na isa itong kapangyarihang mas malakas pa kaysa kay Gamazin. Sa mismong likuran nilang dalawa, lumitaw ang judge at nagtanong kung inaakala ba ng binata na makakatakas siya. Ipinaliwanag niyang pagmamayari ng Diyos na si Fortemis ang liwanag na yon. Sinabi ng babae na tiyak na natataranta na ang bata dahil hindi siya makakatayo sa harapan ng isang Diyos. Hawak ang malaking espada, idineklara ni Justice na tatapusin na niya ang lahat ngayon din. Habang tumatalon papunta sa espada, napaisip ang bida kung maililigtas nga ba talaga niya si Hana. Pero biglang lumitaw ang alaga niya sa harap ng espada para protektahan ang kanyang master. Kaya naman bumagsak ito ng napakalakas sa bubong. Sa sobrang desperasyon, tumakbo ang bata palapit sa kanyang kaibigan at nakita niyang nagkakadurog-durog ito sa kanyang mga kamay. Hindi makakilos, nagmakaawa ang bida sa alaga niya na huwag siyang iwan. Nang sandaling iyon, maraming alaala kasama ang kanyang kaibigan ang pumasok sa isipan niya at gumuho. Puno ng puot na naglakad ang bata papalapit sa judge. Walang pag-aalinlangan niyang hinawakan ang kanyang punyal at umatake. Pero bigla siyang na-teleport sa ibang lugar. Nang sandaling iyon, na-realize ng bata na nawawala ang kanyang armas. Sa likuran, may nagtanong kung hindi ba alam ng binata kung gaano kadelikado ang artifact na ito. Pagtingin niya sa paligid, napagtanto ng bida na nasa lugar siya na napuntahan niya noong napatay siya sa nakaraan niyang buhay. Inutusan ng maliit na multo ang bata na umupo at sumunod naman siya. Walang paligoy-ligoy na nagtanong si Aruto kung patay na ba siya. Nakakagulat, sumagot ang multo na hindi pa, at malapit nang umabot sa hangganan ang kanyang kaluluwa. Dahil kahit mas bata ang katawan, walang pinagbago ang kaluluwa ng bida mula sa nakaraan niyang buhay. Ipinaliwanag niya na muntik nang mawasak ang kaluluwa ng bata dahil sa pagkamatay ng slime. Dahil doon, nagmakaawa si Aruto na ibalik na siya, pero tinanong siya ng multo kung ano ang balak niyang gawin kapag bumalik na siya sa orihinal na mundo. Nang marinig iyon, sobrang nainis ang bida, at lumabas ang lahat ng iniisip niyang pagpatay sa judge. Pagkatapos mabasa ang mga isiping iyon, sinira ng multo ang lupa at sinabing hindi niya pwedeng pabalikin ang bata kung ganoon. Galit na nagtanong ang bida kung bakit, dahil pinatay ng babaeng iyon ang kaibigan niya. Pero lumapit ang multo at sinabing dapat alalahanin ng binata kung ano ba talaga ang layunin niya. Nang sandaling iyon, naalala ni Aruto si Hana. Ipinaliwanag ng espiritu na iisa lang ang layunin nilang dalawa at hindi niya pwedeng panoorin lang na mawasak ang kaluluwa ng bida. Pagkatapos ay tinanong ulit ng multo kung ano ang balak gawin ng bata. Pilit na kinukontrol ang kanyang emosyon, sinabi ni Aruto na gusto lang niyang iligtas si Hana. Nang marinig iyon, lumapit ang multo at sinabing gusto lang pala ng binata na iligtas ang taong mahalaga sa kanya at dahil doon, ibabalik na siya. Idinagdag pa ng multo na kaunti na lang ang natitirang oras ng kaluluwa niya bago ito maglaho at umpisahan na niyang muli ang paglalakbay. Bumalik ang bida sa totoong mundo sa mismong sandaling tatapusin na sana niya ang kanyang kalaban. Pero napagpasyahan niyang tumigil at itabi na ang kanyang armas. Nakaluhod na sumigaw ang babae sa bata pero binaliwala lang siya nito. Ipinaliwanag na epektibo ang artifact na ito laban sa mga malalakas na kalaban, pero ang kapalit ay isusumpa nito ang may-ari kapag lumaban sila sa mas mahina sa kanila. Bilang tugon, sinabi ng bida sa judge na wala na siyang panahong asikasuhin siya, kaya labis na nagalit ang babae. Pinapunta ng bata ang kaibigan niya sa isang ligtas na lugar at inutusang isama ang slime. Nang marinig iyon, nagtanong ang lalaking may pulang buhok kung balak bang pumunta ng master niya doon ng mag-isa. Sumagot naman ang bida na ayaw na niyang pahirapan pa si Ru, at ililibing na lang nila ito pagkatapos nilang mailigtas si Hana. Sinabi ng vampira na poprotektahan niya ang slime, pero kapalit nito ay dapat protektahan ng master niya ang babaeng blonde. Bukod pa roon, hiniling din niya sa bida na mangakong babalik siya ng buhay, na ipinangako naman ni Aruto. Ilang sandali pa, sinabihan ni Leon ang judge na dapat na siyang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, kaya nagtaka ito. Sinabi lang ng lalaki na isa siya sa 12 generals at tapos na ang bansang ito. Ilang minuto ang nakalipas, tumatakbo si Magica sa buong lungsod habang alam na niyang may kalaban ang kanyang master. Naramdaman niya ang enerhiya ng Mahika mula sa malayo at napagtanto niyang malamang na si Gamazin ang kalaban. Gusto sana niyang tulungan ang kaibigan niya, pero hindi niya ito magawa dahil may kakaibang enerhiyang nagmumula sa mansyon ng mga kolonel. Pagdating sa lugar, naisip na agad ng prinsesa na kagagawa ni Fortemis ang kakaibang pakiramdam na yon. Nagpakita ang Divine Egg sa mismong araw na yon, pero hindi inakala ng dugong bughaw na mabilis na mangyayari ang lahat. Mabilis na lumapit si Magica sa bahay, pero nang tumingala siya, isang nakakapasong liwanag ang sumalubong sa kanya. Sunod nito, isang malaking pagsabog ang nagmula sa liwanag na yon sa mansyon. Isa pala itong atake mula sa banal na anino. Sa sobrang desperasyon, tumakbo ang babae papunta sa front door dahil baka nasa panganib si Hana. Pagpasok sa kwarto, isang malagim na eksena ang sumalubong sa kanya.
Maraming miyembro ng pamilya ang binawian na ng buhay. Na-detect ng mga anino ang presensya ng nag-intrude at pumanhik palapit sa kanya. Puno ng determinasyon, sinabi ng prinsesa na hindi siya tatayo lang at hahayaang maputol ang umuusbong na kapangyarihan ng bayani. Sinubukan siyang atakehin ng isa sa mga anino, pero nagawang umiwas ng babae sa huling sandali. Pero direktang tumama ang atake ng isang kalaban sa kanyang dibdib, pero isa pala itong ilusyon para makatakas si Magica. Pagkatapos ay lumaban ng malapitan ang bida at napatumba ang ilang mga anino. Bigla siyang nakarinig ng sigaw kaya nagsimula siyang tumakbo. Pag-akyat sa ikalawang palapag, napaharap ang Squirrel Girl sa napakaraming kalaban. Nang walang inaaksayang oras, nagpakawala ang babae ng sunod-sunod na suntok sa napakabilis na paraan. Sa ganoong paraan, nakahanap siya ng puwang at naipagpatuloy ang kanyang paghahanap. Hindi nagtagal, nakarating ang bida sa kwarto at nakita ang isa sa mga anino na atakehin na si Colonel. Mabilis na kumilos ang babae, kinuha niya ang kanyang espada at ibinato sa halimaw para tapusin ito. Nagulat si Hana pero napagtanto niyang hindi sapat ang atake. Pagkatapos ay pinulot ng babaeng blonde ang espada at tuluyan na itong tinapos. Sa sobrang desperasyon, tumakbo si Hana sa kanyang kaibigan at sinabing patay na ang lahat. Pinalubag ni Magica ang kanyang loob at humingi ng tawad dahil huli na siyang dumating. Nang sandaling iyon, isa na namang anino ang nagpakita. Pagkatapos ay naghandang lumaban ang Squirrel Girl habang nagbababala na hindi niya hahayaang may manakit sa kanyang kaibigan. Lumipas ang ilang oras at patakbong pumunta ang bida sa mansyon. Kinakabahan siyang napaisip kung mananatiling pareho ang kapalaran niya kahit natalo na niya si Gamazin. Pero pagdating sa tapat ng bahay, nakita ng binata ang dalawa niyang kaibigan. Nang makita ito, nakahinda ng maluwag ang bida at tinanong kung ayos lang silang dalawa. Sinabi ni Magica na sa kanan nila ito pag-usapan at nagbabala na may mas malaking puwersang paparating. Sinabi niyang wala na silang oras. Biglang may lumitaw na liwanag sa likuran ni Aruto. Isa itong uri ng anghel. Kinakabahan, naisip ng bida na kapareho ng aurang ito ang nakaharap niyang demonyo sa Kanato Grace, pero mas higit pa ang kapangyarihan nito. Hindi nagtagal, naintindihan niyang tiyak na isa itong demonyo na sadyang ginawa ng Diyos. Ang nilalang na ito ang Saint of Darkness. Sa pagharap sa sitwasyong ito, ini-deactivate ng bata ang kanyang hack para makatipid sa mana. Alam ni Aruto na hindi siya mapaparalisa dahil sa kanyang kakaibang resistensya at sapat na dapat iyon. Subalit mabilis na lumapit ang anghel dala ang sandata nito. Muntik na pero naiwasan ng bida ang isang nakakamatay na atake. Nakaiikot ang halimaw at sinubukang umatake muli pero nasangga ito ng punyal ng binata. Pero sobrang lakas ng tama kaya nabali ang talim ng bida. Pagkakita roon, nagulat si Aruto dahil ginawa ang punyal na iyon mula sa ngipin ng dragon at sobrang tibay nito. Tinarget ng kalaban ang dibdib ng binata, pero dumating si Magica para iligtas ang kaibigan niya, at dahil doon, naitaboy niya ang nilalang. Nagpasalamat ang bida sa kanya, pero sinabihan ng prinsesa ang kanyang master na huwag ibaba ang depensa. Namangha ang bida sa lakas ng anghel na ito kasabay ng bilis nito. Nag-isip ng diskarte ang bida at sinabihan ang kaibigan na umatake sa unahan habang atake siya mula sa likod. Naisip ni Aruto ang diskarteng ito dahil kayang sabayan ni Magica ang bilis ng anghel para lituhin ito. Habang nangyayari iyon, makakagamit ang binata ng long range na mahika, tulad ng apoy. Naisip ng binata na isabay ang kanyang apoy sa mga galaw ng kasama niya. Sa ganoong paraan, mapipilitan ang kalaban na iwasan ang mga atake ng dalaga at makagagawa sila ng blind spot. Sa blind spot na yon pwedeng umatake ang bida. Nakita niyang maliit lang ang pinsala pero ramdam pa rin ang epekto, kaya sinabihan niya si Magica na umatras. Buong lakas na ginamit ng bida ang kanyang apoy ng sagad. Napaisip siya kung sapat na ang lakas ng atake para tapusin ang kalaban. Subalit walang kahirap-hirap na nakatayo muli ang anghel. Pagkatapos ay itinaas nito ang mga pakpak na umiilaw ng ginto, kaya nagtaka ang binata. Walang pag-aalinlangang nagpakawala ito ng mga gintong balahibo papunta sa target nito, at tinamaan siya. Sa takot sa mangyayari, ginamit na ni Aruto ang kanyang hack na mahika. Pero hindi siya nagtagumpay. Tinamaan siya ng malakas ng isang balahibo sa dibdib at tumalsik siya papasok sa mansyon. Nakadapa sa sahig, iminulat ng binata ang kanyang mga mata at inisip kung buhay pa ba siya. Nagulat siya nang makitang ayos lang siya dahil sigurado siyang tumama sa puso niya ang balahibo. Napagtanto ng bida na parang himalang pinrotektahan siya ng agimat na iyon, pero nagbago ang isip niya dahil alam niyang ginawa niya ang lahat para makarating dito, kaya hindi siya pwedeng sumuko ngayon. Pagbangon niya, may umagaw sa kanyang atensyon. Ito ang maalamat na espada ng pamilya Colonel. Nilapitan ito ng binata at agad naalala ang lahat ng kinwento ni Hana tungkol sa espadang iyon na hindi pa kailanman nagagamit. Dahil walang ibang magawa, sumugal si Aruto at pinulot ang espada. Pero pakiramdam niya'y parang humawak siya ng yelo at kumilos na parang si King Arthur. Sinubukang hugutin ni Aruto ang espada mula sa kinalalagyan nito. Pagkatapos ng matinding hirap, nahugot niya rin sa wakas ito mula sa sabitan. Hawak ang pambihirang sandatang ito, pakiramdam ng bida ay mas handa na siya. Samantala, patuloy na lumalaban si Magica sa anghel.
Nakatanggap siya ng matinding atake at bumagsak sa lupa. Tatapusin na sana ng kalaban ang dalaga nang biglang sumulpot ang bida para sanggain ang atake. Humingi ng tawad si Aruto dahil nahuli siya at sinabing siya na ang bahala sa lahat. Sa sandaling iyon, nakita ng binata na sobrang lakas ng espada dahil kinakaya nito ang puwersa ng mga atake ng anghel. Pero napansin niyang mahina ang talim nito at inisip kung dahil ba yon sa limitasyon o restriction nito. Mabilis na nagbuga ang anghel ng isang beam mula sa bibig nito na parang dragon. Sobrang lakas ng beam para pabagsakin ang binata sa lupa. Nag-aalalang napasigaw si Hana mula sa balkonahe. Sa sobrang takot, sinabihan ng bida si Kolonel na manatili sa loob ng bahay. Walang inaksayang oras, tumakbo ang anghel papunta sa dalaga. Desperado, sinabihan ng binata ang kaibigan na tumakbo, pero sobrang bilis ng kalaban at nakalapit agad sa dalaga para tapusin ang misyon. Nang makitang mapapahamak ang kanyang minamahal, nakahanap ang bida ng lakas na hindi niya inakalang meron siya. Gamit ang espadang binalot ng mahika, tumakbo siya papunta sa anghel at inatake ito ng buong lakas. Sa wakas ay naintindihan ng binata na ito pala ang totoong lakas ng restriction. May kumpiyansa niyang sinabi na kaya na niyang tapusin ang lahat ng sabay-sabay. Laking gulat niya, may lumabas na liwanag mula sa gilid ng anghel na walang braso. Ang liwanag na iyon ay isang beam pala na wumasak sa malaking bahagi ng lungsod. Sa sobrang gulat, napagtanto ng bida na kung naghiwa pa siya ng kaunti, baka nawasak niya ang buong UFO niya. Dahil dyan, naintindihan niyang isa na lang ang pagpipilian niya. Mabilis na bumaba si Aruto karga-karga si Hana, at pinakiusapan ang kaibigan na alagaan ito. Pagkarinig dito, unti-unting naintindihan ng prinsesang Ardilla kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Aruto na kapag tinalo nila ang anghel dito, madadamay rin si Kolonel. Dahil doon, nagpresinta ang kaibigan na siya na lang ang pupunta, pero iginiit ng bida na siya lang ang pwedeng magprotekta kay Hana. Tinanggap na lang ni Magika ang pakiusap at hindi na nakipagtalo. Tumayo ang babaeng may Olandes na buhok at nagtanong kung ano ang balak gawin ng master niya. Ngunit katahimikan lang ang isinagot nito. Nag-aalala, nagtanong ang dalaga kung bakit hindi siya nagsasalita at kung magkikita pa ba silang muli sa lalong madaling panahon. Desperada, nagmakaawa si Kolonel na sagutin siya nito. Nakialam si Magika at tinanong kung gusto bang sayangin ng dalaga ang determinasyon ni Aruto. Binabasag ang katahimikan, tinawag ni Aruto si Hana. Nakangiti siyang nagsabi na masaya siyang nakilala ito at nagpasalamat sa lahat. Pagkarinig niyon, nagsimulang umiyak ang maharlikang dalaga. Pagkatapos ay ibinili ng bida sa kaibigan na alagaan si Kolonel, at nang sandaling iyon, lumundag palayo si Magika buhat ang dalaga papunta sa ibang lugar. Pagkatapos ng paalamanan, sinubukan ng bida na mag-focus sa kanyang layunin. May isang beam ng liwanag na sumugod sa kanya, pero nagawa niya itong iwasan. Sumugod siya sa anghel habang sinasabing kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Hawak ang espada, naintindihan ni Aruto na hindi niya pwedeng talunin ang anghel dito. Pagkatapos ay sinalag niya ang isa sa mga beam na atake gamit ang kanyang espada. Napakalakas ng atake kaya nahirapan siyang panatilihin ang posisyon kahit pagamit ang isang malakas na sandata. Pero kahit na, tinuloy niya pa rin ito at hinampas ang anghel ng kanyang buong lakas. Sakto namang tumama ang kanyang espada sa bahagi kung saan nanggagaling ang mga light attacks. Sinubukan ng braso nito na gumalaw pero parang may bumara sa butas. Pareho silang lumilipad sa kalangitan. Tinawag ng bida ang malakas na mahikang ito na spell reversal. Sa sandaling ito, ginamit niya ang kanyang hack para mas lumayo pa kasama ang kanyang kalaban. Sa kabila ng paghihirap, sinabi ni Aruto na hindi siya susuko hanggang sa masira niya ang daan patungo kay Kolonel. Sa kanyang isipan, nag-flash ang mga masasayang alaala kasama ang kanyang grupo, kaya naisip ng binata na sana ay naging mas mabait siya kay Leon. Ang isa pa niyang pagsisisi ay hindi niya nailigtas si Ru. Dagdag pa rito, inisip ng binata na hindi siya makakarating ng ganito kalayo kung hindi dahil kay Magika, na paulit-ulit siyang tinulungan. Naisip din ng bida si Hana at kung gaano siya kasaya na nakilala niya ito. Sinabi niya na dahil kay Hana kaya siya naging malakas, at nangyari ito dahil nagkaroon ng kahulugan ang buhay niya sa piling nito. Sa mga oras na ito, inamin ni Aruto na mahal niya si Hana. Pagkatapos ay sumabog ang lahat na tila isang huling patunay ng pag-ibig. Ipinapaliwanag na ng araw na yon, may matinding pagsabog na nangyari sa Northern District ng Euphonia, at ang lahat ay napinsala sa lawak na 1.5 milya. Sinasabi nila na walang makakaligtas kung sa itaas ng kabisera nangyari ang pagsabog. May inilabas ding impormasyon ang Vatican. Tiningnan ni Leon ang poster ni Naruto at Magika. Pareho silang itinuring na mga banta na sumisira sa kaayusan ng mundo. Kaya naman, kinilala sila ng Vatican bilang mga exclusion factor. Agad silang ikinulong at inilipat sa Serene Empire, nang nakalihim ang tunay nilang destinasyon.